Ang saya ng pakiramdam, kuya. CJ. Ang aking munting kasamahan ay nagsasanay, mas lalakas na ako. Sa unang antas ng key cultivation. Sa wakas ay makakapagsanay na ako. Pinagbilinan ako ni Master Luli. Ang mga disipulo sa Ling Xiao Peak ay unti-unting nawawala. Ngayong araw ay nagsasagawa ang sekta ng pagtanggap ng mga bagong disipulo. Ipapalit kita. Si Elder Yu Wushuang ang maghahalili sa pagpili. Anong sinasabi mo? Pumili ng mga disipulo. Sabi ng sistema, mas marami ang mga disipulo mong nakababata. Mas mataas ang multiplier. Di ba't darating na ang magandang araw na ito? Natukoy ang perpektong katawan ng mga disipulong babae. Pagkatapos mabind ang host, maaaring mag-activate ng 1,000 beses na gantimpala. Pupunta na ako. Babalik ng doble. Si Murong Xu ay 18 taong gulang. May antas na pagsasanay sa paghinga sa ikalimang layer. May napakataas na talento, isang espiritu ng apoy na Diyos. Pupunta na ako. Siya ay muling reinkarnasyon ng Emperatrice. Kapatid na babae, may interes ka ba na sumali sa aming Ling Xiao Peak? Ling Xiao Peak, Junior Sister Murong Xu. Nakuha niya ang unang pwesto sa pagsubok sa pagpasok. Pinakabatang nasa ikalimang antas ng pagsasanay ng sekta. Paano siya magiging interesado sa inyong Ling Xiao Peak? Dalawa lang ang mga disipulo ninyo sa Ling Xiao Peak. Lahat tayo ay mga basura. Tama. Dahil lahat tayo ay basura. Kaya sumali ang Junior Sister sa Ling Xiao Peak. Iyon ay isang malaking kita. Junior Sister, huwag kang magpaloko sa kanya. Huwag kang magpapaapekto sa talento ni Junior Sister. Ang mga yaman ng pagsasanay ang pinakamahalaga. Maaari ba ninyong garantiyahan na bawat buwan ang pangunahing tuktok ay maibibigay ang mga yaman ng pagsasanay sa nakababatang kapatid na babae? Paano naman iyon? Kaya namin. Nakababatang kapatid na babae. Kaunti lang kami sa Ling Xiao Peak. At ang mga yaman na iyon, hindi naman talaga namin nagagamit. Basta sumali ka lang sa Ling Xiao Peak. Sa hinaharap, lahat ng mga pildoras, espiritual na ugat at espiritual na likido. Kunin mo kung gaano karami ang gusto mo. Totoo ba ang sinasabi mo? Luli. Ang kapal naman ng mukha mo. Para kang nang aakit. Hindi patas to. Kung kaya mong mang-aakit, sige. Basta't ang kondisyon mo. Makakasiya ang kaklase ko. Ako na ang magbibitiw. Ikaw. Tama ang sinabi niya. Muling isinilang ang emperador. Nakaapekto ang ugat. Ngayon, ang pinakamahalaga ay ang magandang daluyan. At mga mapagkukunan ng pagsasanay. Ang sumali sa Ling Xiao Peak ay isang magandang pagpipilian. Mahal na kapatid na babae. Ano ang iniisip mo? Ito ay isang napakabihirang pagkakataon. Handa akong sumali sa Ling Xiao Peak. Ano? Binabati ang host sa matagumpay na pagkakabin kay Murong Xu. Nagsimula ang 1,000 beses na gantimpala. Karagdagang gantimpala si Suidan. Sarap. Nakuha ko na ang 1,000 beses na gantimpala mula sa aking guro na babae. At ito pang washing essence pill. Dahil dito, may ayos na ang ugat ni Ling Er. Hindi ba't magiging mas mabuti na ito? Ling Er, akala ko nagbago ka na. Hindi ka na muling magpapabaya. Pero, kapatid na guro, uminom lang ako ng tubig. Ling Er, alam mo ba na ang guro ay sobrang saya nang malaman niyang seryoso kang nag-aaral. Ganoon siya kasaya. Kapatid na guro, talagang hindi ako tamad. Alam ng guro mo na napakababa ng iyong kakayahan. Upang matulungan kang linisin ang iyong mga ugat, handa siyang gawin ang lahat. Nahanap niya ang ganitong washing elixir para sa iyo. Ang Ling Xiao Peak ay nagbigay ng napakahalagang washing elixir sa isang walang silbing tao na may napakababa ng kakayahan. Ito ay ibinigay sa akin ng guro. Ling Er, nagawa mo ba ang nararapat para sa pag-aalala ng guro? Naiintindihan ni Ling Er ang pagkakamali niya, nakatatanda. Handa si Ling Er na tumanggap ng parusa. Ling Er, huwag mong sisihin ang nakatatanda sa pagiging masyadong mahigpit. Ang dahilan kung bakit ka pinipilit ng nakatatanda ay para sa iyong kabutihan. Ito ang aming bagong junior sister. Si Murong Xu, 18 taong gulang. Nasa ikalimang antas ng key training. Isang pambihirang babae. Ngunit hindi siya kailanman nagpakasawa sa pagsasanay. Kahit sa kaunting bahagi. 18 taong gulang, nasa ikalimang antas ng key training. Senior brother, siguradong magpapagaling ako ng maayos. Hindi ko kayo bibigyan ni Master. Natukoy si junior sister Jiang Ling Er. Pumasok sa estado ng pagsasanay. Nakaon na ang double experience return. Nakapasa na sa 3rd level ng key refinement.
Hindi madali makuha ang marrow cleansing pill. Bakit hindi mo ito ginagamit? Hindi naman ako tanga. Ngayon ay panahon ng doble ang pagbabalik ng lakas. Bumabilis ang pag-aaral ni Linger. Mas malaki ang makukuha kong benepisyo. Ako. Isa lang akong walang silbi na tao. Sayang lang kung gagamitin. Kaya kong labanan ang tukso ng pill na Shuisuidan. Maganda ang puso nitong tao. Kapag bumalik ako sa trono, matutulungan ko siyang muling hubugin ang kanyang katawan. Kapatid na babae, ito ang pambubuo ng katawan pill. Nakakatulong ito na mapataas ang lakas ng katawan. Ito naman ang spirit ki pill. Mabilis nitong mapapataas ang espiritu. Alaynan. Ito ang Giyuandan. Makatutulong ito sa iyo na patatagin ang iyong antas. At ito pa. Ito ay naglalaman ng espiritual na likido ng King Yunsek, na may malaking benepisyo sa pagsasanay. Mahalaga ito sa iyong pag-unlad. Halika. Bakit ka pa nakatayo dyan, Shemi? Isang landas ng pagsasanay. Mabigat ang tungkulin at malayo ang daan. Kailangan mong magsikap at magpursige. Huwag na huwag kang magpapabaya kahit kaunti. Kapatid na guro, nasa iyo ang aking pag-asa. Kapatid na guro, aalis na ako para mag-aral. Alaynan. Nakatuklas ng kapatid na si Murong Xu, na pumasok sa estado ng pagsasanay. Nakaon ang karanasan na ibabalik. Ang aking kapatid na babae, ang Emperatrice. Napakalakas naman. Diretso akong umabot sa ikalimang antas ng pagsasanay. Mukhang, kailangan kong maging isang responsableng nakatatandang kapatid. Walang sinuman ang pwedeng magpabaya sa akin. Ay naku. Nagtatrabaho ng mabuti ang mga nakababatang kapatid. Sige na nga, hindi rin ako pwedeng magpahinga. Pumunta sa kwarto para matulog. Sistema, anong nangyayari? Binabati kita, may-ari. Sa pamamagitan ng dobleng pagbabalik, ang antas ng iyong pagsasanay ay umabot na sa ikatlong antas ng tungsuan. Ano? Nakatulog lang ako, at nandito na ako sa tungsuan realm. Sobrang hindi ka pani-paniwala naman ito. Sistema, kumusta na yung dalawang junior sister ko? Anong antas na sila ngayon? Jiang Ling-er, 23 anyos. Antas ng Ki, 5. Mataas na uri ng tubig na espiritu. Murongxu, 18. Antas ng tungsuan, 1. Pinakamataas na apoy na espiritu ng Diyosa. Ang aking kapatid na babae na guro, ang Emperatrice, ay umangat sa isang gabi, 5 maliit na antas. Sobrang hindi ka pani-paniwala ito. At si Ling-er ay umabot din sa ikalimang antas ng pagsasanay. Mukhang, ang nilutong si Suidan kahapon ay may malaking epekto. Luli, lumabas ka dito. Sino ka? Bakit ang ingay mo dito? Hindi mo ba nakikita ang mga kapatid kong babae na nag-ensayo dito? Zhang Yang. Narinig ko. Naninakaw mo ang aming Tianjipi. Tunay na disipulo. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Ito ay hindi mula sa Tianjipi. Si Master Jai Suxiangwan. Hindi ko akalain na para kay Murongxu. Kahit siya, ang yelo na magandang babae, ay dumating din. Nakatagpo ng mahusay na kapatid na babae. Pagkatapos mabind ang host, magbubukas ito ng libu-libong beses na gantimpala. At makakatanggap ng misteryosong gantimpala. Ayos ka lang ba? Yan ang big sister ng Tianjipi. Alam ko. Kaya malaki ang gantimpala. Host, good luck. Ikaw, sistemang aso. Kung kukunin ko si Suxiangwan, maaari bang makipaglaban sa akin ang pinuno ng Tianjifeng? Luli. Si Murongxu ay nananatili sa Ling Xiaofeng. Magsasayang lang ito ng kanyang pagsasanay. Ayon sa aking kaalaman, hindi pa siya opisyal na naging disipulo. Basta, handaan kang payagan siyang sumama sa akin. Ano mang hiling mo? Ay sasagutin ng Tianjipi. Hihi! Iyon ay ang Emperatrice. Tumaas ang langit, ng 5 antas ng mga halimaw. Paano ko maaring payagan kang dalhin siya? 8 Master. Bakit ka nakikipag-usap sa kanya? Saktan mo na lang siya para tumahimik. Luli, dapat mong pag-isipan ito ng mabuti. Mas mabuti siguro, na magpusta tayo. Ano ang gusto mong ipusta? Maglabas kayo ng isang tao. Makipaglaban siya sa akin. Kung manalo kayo, maaalis ninyo siya. Kung matalo kayo, ang disipulo mo sa Tianjipi ay mananatili dito. Maging aking pangatlong nakababatang kapatid na babae. Anong sinabi mo? Ikaw na walang silbi. Gusto mo bang makipaglaban sa amin? Luli. Ikaw na walang silbi, nagmamalakas loob kang magsalita ng hindi maganda sa nakatatandang kapatid na babae. Sinasabi na si Luli, isang walang silbi na hindi makapag-aral. Mukhang si Luli ay gustong bigyan ang sarili ng pagkakataon upang maiwasan ang kahihiyan sa Ling Xiaopi na masyadong mabigat. Ayos, sang-ayon ako sa iyo. Pumili ka na lang ng kahit anong gusto mo. Anyway,
Ikaw na. Eight Master. Siyang pumili sa akin. Wala akong pinilit sa kanya. Sakto lang. Huwag masyadong lumampas. Mag-relax ka, Ate Master. Sasabihin ko lang. Napuputulin ko ang kanyang dalawang binti. Ay, sandali. Ano? Anong ginagawa? Magsusuko na ba kayo? Kung matalo kayo, paano kung ayaw niyong umamin? Natalo ako. Hindi mo man lang pinapakinggan. Ano ba ang sinasabi mo? Kaya ko. Dito, makakapagsumpa ako ng kaluluwa. Kung matatalo ako, di voluntaryo akong manatili sa Ling Xiaofeng. Bilang iyong pangatlong nakababatang kapatid na babae. Ay. Sige na. Pwedeng magsimula na. Bless you. Paano pwedeng mangyari to? Ang sakit, ang sakit, ang sakit. Sa simpleng pag-ehersisyo lang sa 8 antas, at nagtatangka pang mang-agaw sa aking Feng Xiaopi, ganyan lang ang kakayahan mo. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Bata. Hinahanap mo ang kamatayan. Basura lang ang basura. Hindi mo kaya. Laging umaatake mula sa likod. Mamatay ka na. Ikaw ay nasa estado ng tungsuan. Tungsuan. Ito, paano ito posible? Si San Shemi, bakit ka pa nakatulala? Tawagin mo si Dashixiong. Luli, ikaw ay kasuklam-suklam. Pumunta kayo sa Ling Xiao Peak para agawin ang tao. Ang pustahan ay kayo ang nagtakda. Ang sumpa ng kaluluwa ay kayo rin ang nagtatag. Bakit ako ang nagiging kasuklam-suklam? Ikaw, pangatlong junior sister. Hindi ka pababayaan ng senior brother. Ayaw mo ring maging dahilan ng sumpa ng kaluluwa. Nakakaapekto sa landas ng puso. Kapatid na guro. Ay. Binabati ang may-ari. Matagumpay na nakabunding si Suxiangwan. Nagsimula ang gantimpala na may libong ulit na pagbabalik. Nakuha ang Breaking Realm Pill. Bakit nandito pa kayo? Dalhin mo na ang inyong walang kwentang kapatid. Palayo sa Ling Xiao Peak. Ikaw, pangatlong kapatid na babae. Narinig mo na ba? Ang kwento ng pagtakbo ng pagong at kuneho. Narinig ko na. Bakit? Di magmadali ka ng mag-ensayo. Kahit gaano pa kataas ang talento mo. Basta tamad ka, ma-overtake ka ng iba. Akala mo ba ayaw kong mag-ensayo? Kaso ngayon, hindi ko magawa ang mag-ensayo. Bakit? May problema sa aking pagsasanay. Walang paraan. Na makalagpas sa likas na estado. Talaga ba? Ang aking 10,000 beses na balik, wala na bang ibang paraan? Walang ibang solusyon. Maliban sa, may isang pagsira ng hangganan na bituin. Pagsira ng hangganan. Yung gamot na iginawad ng sistema kanina. Ay hindi ba pagsira ng hangganan? Napakahirap gawin ang pagsira ng hangganan. Kaya. Walang dahilan. Hindi ba't isang pagsira ng hangganan lang? Ito ay pojing pagsira. Matagal nang nais ng master. Natanggapin ka bilang kanyang tunay na disipulo. Sayang lang talaga. Maaga kang nakipag-ugnayan sa ibang tao. Sa ilalim ng Chanji Peak, matagal nang nalungkot ang master dahil dito. Ngunit hindi siya kailanman nakalimot. Palagi siyang nakatuon sa iyo. Ito. Totoo ito. Siyempre. Kung hindi, bakit alam ng guro na may problema sa iyong pagsasanay? Gumastos ng napakaraming halaga para hanapin ka nito. Isang napakahalagang breaking through pill. Guro. Talaga bang para sa akin siya? Ikaw, pangatlong junior sister. Ngayon, nais mo pang magpabaya. Isang piraso ng pag-aalala mula sa guro. Kapatid na guro. Nasaan ang guro? Gusto kong personal na magpasalamat sa guro. Ay. Hindi na kailangan. Napakaabala ng guro. Nahihirapan ng makahanap ng oras. Isara mo ang pintuan. Tayo na. Huwag na nating guluhin siya. Mag-aral ka ng mabuti ngayon. Ito ang pinakamainam na pasasalamat sa ating guro. Huwag kang mag-alala, nakatatandang kapatid. Hindi ko talaga sasayangin ang mga inaasahan ng guro. CJ, pumunta ka. Pumunta ka sa iyong dalawang nakatatandang kapatid na babae para mag-ensayo kasama sila. Ayun. Nakita ang nakababatang kapatid na si Suxiangwan. Pumasok sa estado ng pagsasanay. Nakaon ang 10,000 beses na karanasan na ibabalik.
Akala ko diretso na akong nasa Golden Core na. Mga mababait kong junior sister, mahal na mahal kayo ng senior brother. Sino ka? Luli. Ito ang aming senior brother dito sa Tianjipi. Lee Xiaoshan. Sinaktan mo ang disipulo ng Tianjipi at tinanggay ang aming nakatatandang kapatid na babae. Sinasabi ko sa iyo tapos ka na. Nandito ako para dalhin si Sushimi palayo. Si Sushimi ay nasa ilalim ng aming Ling Xiaopi. Kasama ninyo sa Tianjipi. Walang anumang kaugnayan. Higit pa rito, mayroon pa kaming sumpa ng kaluluwa. At ano pa? Basta mamatay ka. Ang sumpa ng kaluluwa ay kusang mawawala. Gusto mong akong patayin. Hindi ka ba natatakot na lumabag sa mga patakaran ng sekta? Mga patakaran. Para yan sa mga mahihina. Ang mga malakas ang nagtatakda ng mga patakaran. Isang maliit na basura sa Fengling Peak. Kahit mamatay ka pa. Hindi ako husgahan ng sekta. Luli. Ito ay lahat dahil sa sarili mong kagustuhan. Kneel down ka ngayon. Magbigay ka ng paggalang sa aking nakatatandang kapatid at humingi ng tawad. Baka, may iwan ka pang buo. Sa tingin mo, kaya mong patayin ako. Napaka-ambisyoso. Kung totoo kang seryoso sa akin, hindi na ako magpapakahirap. At matapang ka pang magyabang sa harap ko. Bigyan mo siya ng isang matinding palo, bigyan mo siya ng isang matinding palo. Ba? Big Brother. Big Brother. Luli. Ano ang gusto mong gawin? Ikaw ay paulit-ulit na nagdadala ng tao sa ating Ling Xiaopik para magulo. Ano sa tingin mo ang gusto kong gawin? Pinapaalalahanan kita ha. Ako ay isang tunay na disipulo ng Tianjipi. Ano ang tungkol kay Wen? Ako pa naman ang pinakamatanda sa Ling Xiaopi. Ikaw. Sinira mo ang aking kisi. Simula ngayon. Isa ka ng walang kakayahang basura. Hindi. Tingnan natin kung paano ka maging mayabang sa harap ng iba. Hindi, huwag. Ayaw kong maging walang silbi. Bata. Naglakas loob kang saktan ang disipulo ng Tianjipi. Walang makakapagligtas sa iyo ngayon. Tigil. Ate, umalis ka dyan. Basta't patayin ko lang ang batang ito. Ang sumpa ng kaluluwa ay mawawala ng bisa. Kapatid, nagdagdag na ako ng tao sa Ling Xiaopi. Hindi ko hahayaan na masaktan mo ang nakatatandang kapatid. Anong sinabi mo? Nakalimutan mo na ba ang tungkol sa sarili mo? Tungkol sa pagsasanay. Kung mananatili ka sa Ling Xiaopi, baka sa buhay na ito, hindi na ako makakaabot sa Gold Core Stage. Talaga bang iniisip mo na pareho lang kayo ng ibang tao na walang silbi? Kahit ang maliit na problemang ito, hindi nyo maayos-ayos. Buwisit na bata, ano bang alam mo? Kahit ang guro ko, walang magawa. Sinasabi mong maliit na problema ito. At saka ang aking guro ay naayos na ang problema para sa ating kapatid na babae. Hindi ito possible. Walang aking guro na humingi ng tulong sa Diyosa ng gamot. Kaya tanging makakain na lang ay ang pil ng pagbuti. Puwersang pagtagumpayan ang hangganan. Kayo sa Ling Xiaopi, mayroon ba kayong mga breakthrough pill? Sistema, host, nandito ako. Tatanungin kita, itong Lee Xiaoshan, maaari bang i-bind? Nasa pagsusuri. Lee Xiaoshan, pangunahing antas ng kasanayan. Edad 33. Katamtamang talento. Pagkatapos ng pagkakabon, maaaring magdagdag ang host. 20,000 beses na pagbabalik ng kasanayan. 2,000 lang beses. Mukhang hindi ito kinikilala ng sistema. Bilang ng nakabind na object, hindi gaano tataas ang multiplier. Pero kahit ang kulangot ay karne, baka maghula tayo. Anong hula? Maglaro tayo ng laban. Panalo ka, dalhin mo na. Talo ka, iwan ka dito. Magtrabaho bilang kasambahay sa Ling Xiaopik namin. Ang mga salitang ito, bakit parang pamilyar sa akin? Big bro, ang gulo mo na. Siya ang pangunahing disipulo sa Tianjipi. Lee Xiaoshan. Itong batang ito, talagang walang alam sa peligro. Anak, anong sinasabi mo? Gusto mong makipaglaban sa akin? Kanina, ginamit ko lang 1% ng lakas ko. Hindi ka talaga akalaing na ikaw ang kalaban ko, di ba? Sabihin mo lang kung may tapang kang harapin ito. Sige, susundin ko ang iyong hiling. Pero kailangan mo ring manumpa. Walang problema. Kapatid na guro, malapit na siyang makalagpas. Sa yugto ng Jindan, hindi kanya kaya. Huwag mag-alala, alam ko ang aking limitasyon. Nangako ako, Luli. Kung manalo si Lei Xiaoshan sa akin, maaaring kunin niya ang aking ikatlong munting kapatid na si Suxiangwan. At dalhin siya. Kung talo ako, handa akong manatili sa Fengling Peak bilang isang ordinaryong disipulo.
Kuya, mag-ingat ka. Bata. Naglakas loob kang harapin ang aking Thunder Sword. Sigurado akong mamamatay ka. Talaga? Ito? Paano mangyayari yon? Paano ka walang sugat? Itong batang ito, medyo hindi ko maintindihan siya. Hindi siya walang ugat. Hindi ba siya pwedeng mag-ensayo? Ngayon na ang pagkakataon ko. Natalo ka, alilang disipulo. Big Brother. Panalo siya. Mukhang hindi basta-basta itong batang ito. Mukhang nagkamali ako sa pagtingin sa'yo. Wala kang kahit anong pundasyon. Paano ka makakatalo sa akin? Talo ka na, talo na. Walang kwenta ang mga palusot mo. Bilang isang tagasunod na alalay. Bakit ka nakatungo pa dyan? Magtrabaho ka na agad. Paano? Gusto mong makaranas ng balik ng sumpa ng kaluluwa? Hindi pwede. Hindi mo pa rin pinapakinggan ang sinasabi ng Big Boss. Big Boss. Maghintay ka lang sa akin. Binabati kita, tagapagmana, sa matagumpay mong pagkakabit kay Elixia Ocean. Buksan ang 20,000 beses na gantimpala. Sobrang saya, 20,000 beses na pagbabalik ng lakas. Dagdag pa ang 3 kapatid na babae kong napakahusay. Ang pag-abot sa tuktok ng imperyo ay hindi na isang pangarap. Guro, paano mo ito nagawa? Ang guro ay hindi walang talento. Walang paraan para mag-aral. Nakalimutan ko na kung paano sila ipaliwanag. Oh, alam ko na. Siguradong binigyan ka ng guro ng magic item. Para sa iyong proteksyon. Tama ba, nakatatandang kapatid? Oh. Talagang naiintindihan ako ng nakababatang kapatid ko. Ay. Ngayon alam nyo na, kung gaano kami kamahal ng aming guro. Mukhang ang guro ay isang taong masyadong abala sa pagsasanay, na hindi kami pinapansin. Pero sa totoo lang, ang aming guro ay palaging nagmamasid sa amin. Ay. Sayang nga. Ako ay isang walang silbi na hindi makapag-aral ng sining. Kailangan kong gamitin ang mga paraan na ibinigay ng aking guro upang protektahan ang aking sarili. Kapatid na babae, huwag nating sayangin ang mabuting intensyon ng ating guro. Naiintindihan mo ba? Kapatid na lalaki, tiyak na mag-aaral ako ng mabuti. Hindi ko kailanman bibigyan ang iyong pagtitiwala, guro. Ako rin. Naniniwala si senior brother na kaya ninyo. Magpatuloy kayo sa pag-ensayo. Yu Wushuang, lumabas ka na dyan. Guru. Disipulo na si Lixia Ocean, bumabati sa guru. Siya ang pangulo ng Tianjipi. Ling Chenzi. Bakit siya nandito? Bakit? Isang araw lang tayong hindi nagkita. Hindi mo na ako nakilala bilang guro. Hindi po ako magtatangkang ganun. Ikaw ang walang silbing disipulo ni Yu Wushuang. Luli, ako ito. Tapos na, tapos na. Malinaw na itong matandang ito ay talagang naghahanap ng gulo. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Namang himasok sa aking disipulo. Elderling, ito ay voluntaryo nilang pustahan. Guro, huwag kang makinig sa batang ito. Lahat ng ito ay sa kanyang mga maruruming taktika. Hindi mo siya dapat palampasin. Tulad ng mga ganitong maruruming tao. Hayaan mong ako ang maglinis para sa sekta. Hindi ba't ang matandang ito ay gustong patayin ang sarili? Hindi ako pwedeng umupo at maghintay. Ah! Kapatid na guro, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, Jindan. Isang walang kakayahan na basura. Paano niya nagawa iyon? Ling Chenzi, sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para maghasik ng gulo sa aking Ling Xiaopi? Sa wakas, may pag-asa na. Yu Wushuang. Kinuha mo ang aking disipulo. Ikaw ang nag-udyok nito. Hindi. Kung gayon, ibigay mo sa akin ang batang iyon. Paalisin mo ang aking 2 disipulo. Maaaring hindi ko na kailangang imbestigahan ito. Imbestigahan. Hindi ka pa karapat-dapat. Hindi ko inasahan. Ako ang magandang guro na ito. Na sobrang makapangyarihan. Yu Wushuang. Ano ang ibig mong sabihin? Akala mo ba natatakot ako sa'yo? Ikaw. Nakaapak ka sa... Master. Ito ang mga alipin na disipulo natin. Huwag mo na siyang pansinin. Hayaan na lang siyang magtrabaho bilang tagalinis sa Fengling Xiao.
Ang taunang pagsubok ng pader ng sekta ay magsisimula na. Sa Fengling Xiao naman tayo. May 5 slot. Pagsubok sa pawang. Big Brother. Pagsubok sa pawang. Ito ay magdadala sa atin sa sinaunang battlefield. Doon napakayaman ng mga resources sa pag-ehersisyo. At mayroon ding mga skill at espiritual na hiyas at napakabihirang pagkakataon. Ngunit napakadelikado rin dito. Maging ang buhay ay nasa panganib. Bakit pa pupunta sa ganitong lugar? Mas mabuti pang sa Ling Xiaofeng. Tulungan ang mga kapatid na babae sa pagsasanay na makuha ang gantimpala. Hindi mas kaunti kaysa sa pagsubok ng sekta. Guro, hindi ba pwedeng huwag pumunta? Hindi pwede. Bakit? Dati walang mga disipulo ang Ling Xiaofeng. Maaari nating ibigay ang pagkakataon sa iba. Ngayon, may 4 tayong disipulo sa Ling Xiaofeng. Kailangan kayong lahat makilahok. Bakit may sapilitang ganito? Napakabuti. Makakasali rin ako sa pagsubok ng sekta. Luli, kapag pumasok na tayo sa sinaunang larangan ng digmaan, gagawin kong napakahirap ng iyong kamatayan. Magpagaling kayo ng mabuti. Maghangad na makabalik mula sa sinaunang larangan ng digmaan ng buhay. Miyembro ng guro. Naintindihan ko na, guro. 2 munting kapatid na babae. Kailangan nating magpursige sa pag-aaral. Huwag nating sayangin ang pagtitiwala ng guro. Ding! Na-detect ang mga junior sister na pumasok sa estado ng pag-ensayo. Naka-activate na ang 20,000 beses na balik ng karanasan. Ikalawang palapag ng Golden Core. Mukhang, habang nagpapatuloy ang pag-ensayo, mas maraming kasanayan ang kailangan. Kailangan pa rin mag-isip ng paraan. Kailangan mag-recruit ng mas maraming junior na disipulo. Simula nang tanggapin si Lake Xiaoshan na isang aliping disipulo. Wala nang naglakas loob na manggulo sa Ling Xiaofeng. Ngunit, nagbigay din ito sa akin ang pagkakataon na makilala ang iba. Dahil dito, sa loob ng 10 araw, umabot lamang ako sa ika-7 antas ng Jindan. Pero ang paglahok sa pagsubok ay para maprotektahan ang kaligtasan ng mga nakababatang sis. Dapat na iyon ang sapat. Ang pagsubok na ito ay tuwing 10 taon. Malapit nang magsimula. Ako at ang mga elder ay magbubukas ng daan patungo sa sinaunang larangan ng labanan. Lahat ng mga disipulo dapat bumalik sa sekta sa loob ng 7 araw. Kapag may panganib, sama-sama tayong lalaban. Naiintindihan. Kapatid na master. Ang siksik ng espiritual na enerhiya dito. Parang mas matindi pa kaysa sa atin sa King Yunset. Ang daluyan ng espiritu. Narito ang sinaunang larangan ng digmaan. Isang nakahiwalay na bakas ng kasaysayan. Kaya mas magiging masagana ang enerhiya ng espiritu. Kuya, dito napakadelikado. Kailangan din nating magmadali. Maghanap ng espiritual na hiyas. Alainan. Sandali lang. Bata. Alam mo bang ilang oras na akong naghihintay ngayon? Lei Xiaoshan, anong ginagawa mo? Ako ang pangunahing disipulo ng Tianjipi. Pero pinahiyan niyo ako. Naging alipin lang na nagsasagawa ng maruming gawain. Sinasabi mong gusto kong gawin. Ngayon, halos hindi na ako makapaghintay. Gawin mong pira-piraso ang maliit na tao na ito. Ay, mukhang hindi ka pa rin natututo. Dapat noon pa ay ginawa na ito ng mas mabuti. Nawasak ka na. Ngayon, huli na ang pagsisisi. Sa ginagawa mo, hindi ka ba natatakot na malaman ito ng sekta? Matagal nang umalis ang mga disipulo mula sa ibang pinto ng bundok. Sino ang makakaalam kung ano ang nangyayari dito ngayon? Sa totoo lang, si Li Xiaoshan, hindi ko alam. Isa kang napakasama at mapagpanggap na tao. Suk Xiangwan, ikaw ang unang nagtaksil sa Tianjipi. Anong karapatan mong ituruan ako? Pero kailangan kong pasalamatan siya, dahil binigyan tayo ng Tianjipi ng isa pang pagkakataon para sumali sa pagsubok. Talaga bang hindi na kayo lalaban? Bakit ang daming walang kwentang usapan? Nawawalan tayo ng oras dito. Ito ay nag-aksaya ng oras para sa aming 4 na oras. Kaya nyo bang bayaran ito? Bata. Nagmamalaki ka pa rin. Naghahanap ka ng gulo. Ito ay isang napaka-espesyal na elixir na makakapagbigay ng mabilis at panandaliang tumulong sa pagpapabuti ng sariling kakayahan. Tama. Ito ang pinakahuling espiritual na pil na ibinigay sa akin ng aking guro. Ngayon ako ay nasa antas ng gintong pil. Gusto kong makita kung kayang suportahan ng kayamanan na ito ng buwan na walang hamog, isang walang silbi. Hanggang saan pa ito?
Maging maingat ka, nakatatandang kapatid. Ito, paano mangyayari to? Hindi ako naniniwala. Isang gold core stage lang ako, hindi kita kayang patayin. Sobra na yan. Ngayon, ako na. Bata, tama bang sirain mo ang aking kakayahan? Hindi ka pakakawalan ng aking guro. Mga bagay na kumakain sa loob at umaabot sa labas. Akala mo ba alam pa niya? Magbabayad ka ng halaga. Pinatay ko ang nakabinding na tao. Hindi ba ibabalik ang gantimpala? Huwag mag-alala, host. Ang mga patay ay hindi tiyak na mga target ng sistema. Hindi bawiin ang gantimpala. Ayos lang iyon. Kung hindi, delikado kung bumalik pa ang lakas. Gaano ito kamapanganib sa sinaunang larangan ng digmaan? Siya ay pumatay sa nakatatandang kapatid. Pinayagan ko ba kayong umalis? Kapatid na Lu, sabi na nakatatandang kapatid na gawin namin ito. Kami. Hindi talaga namin gustong makialam sa inyo. Pinilit lang kami ni Big Brother. Sabi mo, ako yung maliit na disipulo na walang silbi. Kung malaman niya na sinabi mo yan, sobrang masasaktan siya. Big Brother, handa akong sumali sa Ling Xiaopi. Mula ngayon, ipaglaban ko ang Ling Xiaopi ng buong puso. Para sa nakatatandang kapatid, gusto ko ring sumali sa Ling Xiaofeng. Lahat kami ay gustong sumali. Akala mo ba lahat ay tinatanggap namin? Hindi kayo karapat-dapat. Nakatatandang kapatid na babae, talagang gusto naming pumasok sa Ling Xiaofeng. Kahit na bilang mga disipulo ng mga katulong ay okay lang. Gusto lang naming mabuhay. Nung pinilit niyo kaming manatili dito, naisip niyo bang pakawalan kami? Big Brother. Sige, bahala ka na sa kanila. Magaling, magaling. Yung munting sis ko, hindi siya mapagpanggap. Kung humingi lang siya ng tawad kanina, hindi talaga ako makagalaw. Matigas ang loob. Mukhang hindi basta-basta ang batang ito. Ilang lihim pa kaya ang kanyang itinatago? Tara, hanapin natin ang mga yaman. Aalis na ang junior sister kasama ang celestial artifact. Iyon ay Eugene Q ng Tayansupi. Sa kanyang tasa, parang may isang mahiwagang bagay. Hindi ko akalain na sa sinaunang larangan ng digmaan ay mayroon pang ganitong magandang bagay. Ding! Nakatuklas ng mahusay na katawan ng nakababatang kapatid. Kapag nakabonding ang host, maaaring buksan ang 10,000 beses na gantimpala. Ang balon ay nakakuha ng mahiwagang gantimpala. Sistema, hindi mo ba sinasabi sa akin na ang taong inatake ng isang Diyos na puting tigre ay ang aking nakabinding na tao? Ito ay ang iyong kasamang buhay. Anong kalokohan ito? Iyan ay ang Diyos na hayop na puting tigre. Pinapagawa mo sa akin. Isang baguhan sa Jindan. Nahamunin ang Diyos na hayop. Akala mo ba? Nagmamadali na akong mamatay. Isaalang-alang mo ito, host. Ngunit kailangan ko ring ipaalala sa host. Kinilala ng sistema. Limitado ang nakatalagang layunin. Mahalaga ang host. Sige na. Hindi ba't ito ay malinaw na banta? Kapatid na guro, tulungan ba natin siya? Iyan ay isang Diyos na hayop. Ang lakas ay kasing taas ng isang cultivator sa Huashan stage. Paano mo siya matutulungan? Catnip, catnip, catnip. Nakuha na. Ikaw, kilalanin mo ako. Disipulo ng Ling Xiaopik, si Luli. Noong una, si Elder Yu Wushuang. Nang dalhin kanya para makilala ako. Nakita na kita. Ngunit, hindi ka dapat nandito. Magsasayang ka lang ng buhay mo sa akin. Huwag mag-alala. Nandito ako. Hindi ka mamamatay. Narinig ko na wala ka pang kahit anong kakayahan. Sa ganitong sitwasyon, anong kalokohan ito? Kung ganun, makakasigurado akong ligtas ka. Maihihingin ako sa'yo na isang pabor. Paano? Huwag kang mag-alala. Hindi kita papayagang pumatay o mga lunya. At hindi rin kita papayagang pakasalan ako. Higit pa dyan, kailangan ko ang iyong mahiwagang kagamitan. Kung ganun, sasang-ayon ako sa iyo. Dapat ito ay magkaroon ng isang pangako ng kaluluwa. Sa kabila ng lahat, talagang iniligtas kita ng buong puso.
Kung makakayang dalhin ako ni Luli, makaligtas sa panganib. Ako si Eugene Q. Nais kong pumayag. May isang kondisyon si Luli. Matagumpay na naho. Kapatid na nakababata, mag-ingat. Mag-ingat. Big brother na nakababata, mag-ingat ka. Hindi mo man lang tiningnan kung gaano ka kabigat. Sobrang naghahanap ka ng kapahamakan. Umupo ka. Ano ang sinabi niya kanina? Inutusan ng Diyos na halimaw na umupo. Paano mangyayari iyon? Itong puting tigre. Bakit bigla itong umupo? Buti na lang tama ang taya ko. Itong catnip. Talagang, kalaban ng lahat ng pusa. Paano mo ba ito nagawa? Tara na. Huwag ka nang lumapit at istorbohin kami. Ito ay isang lihim, pero huwag mong kalimutan ang ating kasunduan. Sabi mo, kung kaya ko, gagawin ko. Tiyak na sasang-ayunan kita. Napakadali. Pinapapalayas kita mula sa Tayan Supi at papasok ka sa aking guro na si Yugo Shuang. Anong sinasabi mo? Hindi ito possible. Huwag kang magbago ng isip. Sa wakas, may sumpaan tayong ginawa. Mula kanina, nagsimula ka ng magplano laban sa akin. Kapatid na babae, paano mo naman masasabing plano iyon? Maliban sa akin, sino pa ang kaya paang magsapangan ng buhay para iligtas ka? Big brother. Misyong. Simula ngayon, Big brother. Senior brother. Siguraduhin mapanatili ang iyong kaligtasan. Mula ngayon. Kuya. Siguraduhin mapanatili ang iyong kaligtasan. Binabati kita, host. Matagumpay mong nabind si Eugene Q. Magbubunga ng 200,000 beses na gantimpala. Kumuha ng likido ng paglilinis. 200,000 beses. Sobrang hindi ka panipaniwala nito. At itong likido ng paglilinis. Hindi ba't kay Murong Ksul, na nasirang ugat, ay maayos na. Ayon kay Murong Ksul, pagsasanay ng talento, kung maibabalik ang ugat, para akong lilipad mula sa aking pwesto. Kapatid na master, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ipakikilala ko kayo. Mula ngayon, siya ang inyong maliit na kapatid na babae. Eugene Q. Kapatid na babae. Kapatid na lalaki. Siya ay isang tunay na disipulo ng Tian Supi. Talagang matapang ka. Sa totoo lang, mukhang hindi pa natutunan ang tungkol kay Ling Chenzi mula sa huli. Kanina, kung hindi ako umaksyon para iligtas ang kapatid na babae, sigurado siyang mamamatay. Dahil nabigyan ng bagong buhay, dapat itong simulan muli. Wala akong sinabi na mali, di ba? Walang pagkakamali ang ginawa ng nakatatandang kapatid. Ang ating guro, tiyak na susuportahan tayo. Ipinagmamalaki ang Ling Xiaopi. Siyempre, siya ang aking pangunahing estudyante. Naiintindihan mo ako. Hindi na maaga ang oras. At nasaktan siya. Magmadali tayong maghanap ng lugar para magpahinga. Magpahinga tayo. Anong lugar ito? Iyan ay isang dekada. Bago muling magbukas. Luma at sinaunang battlefield. Bawat segundo na ginugugol dito ay dapat pahalagahan. Paano mo maiisip na magpahinga? Itong batang ito, magsisimula na naman. Guro, siya na. Tigil. Pupunta na tayo ngayon. Hindi pa ba sapat ang pagsasanay? Naiinis ka na ba sa nakatatandang kapatid? Ayaw mo na ba sa nakatatandang kapatid? Alam mo ba, para sa iyo, nagsikap ako na makakuha ng mas magandang mga yaman para sa pagsasanay. Nakaluhod ako buong araw. Sino ba ang maniniwala tuwing nagmameditate ako? Hindi ka nakaupo sa rocking chair, kumakain ng prutas at nag-aantay sa araw. Hindi ba't iyon ang iniisip ko? Akala mo ba na gusto kong maging isang inutil? Yung mga tulad namin. Kalungkutan ng mga inutil. Paano nyo maiintindihan? Mga galing. Sabi ng master ko, may sira ang ugat ng espiritu ng aking munting kapatid. Medyo nasira ito. Kakakilala lang niya kamakailan. Ang relasyon ko sa guro ay hindi ganoon kalalim. Nakaluhod ako sa harap ng guro ng isang buong araw. Bago siya, naghanap ng likidong panlinis ng espiritu. Ano nang sinabi mo? Ito ang likidong panlinis ng espiritu. Tama. Napakahalaga nito.
Napakabihirang likido ng paglilinis ng espiritu. Kahit pa ang emperatris. Sa harap ko, ang kuya ng sekta at EV Master. Kailangan pa rin niyang sumunod at magsikap sa paghasa. Yuan. Kahit na, ayaw na ni junior sister. Sa akin bilang senior brother. Ngunit, kailangan ko pa rin gawin ang mga responsibilidad ng isang senior brother. Itong cleansing liquid. Itago mo ng mabuti. Sa nakaraang buhay. Nagtaksil sa akin ang aking pamilya. Nangangako akong hindi na muling maniniwala. Sa sinuman. Siya. Ang nagbigay sa akin ng dahilan upang maniwala muli. Sa mundong ito, may totoong damdamin naman. Kuya. Nagkamali ako. Ganito ko nasabi. Kuya. Totoo namang alam ni ate na nagkamali siya. Patawarin na lang natin si ate. Sa totoo lang, kasalanan ko rin naman. Hindi ako pwedeng mag-ensayo. At lalong hindi dapat. Pilitin kayong mag-ensayo. Big brother. Aalis na ako para mag-ensayo. Madaling makuha. Mag-ensayo na tayo. Natukoy ang junior sister. Jiang Ling-er. Murong Xu. Suk Xiangwan. Yu Jingqiu. Pumasok sa estado ng pagsasanay. 20,000 beses na karanasan. Bumabalik ang pagbabalik. Aalis na ako. Tuktok ng Jindan. Mukhang bukas ng umaga. Maabot na ang Yuanying. Talagang hindi nakakabigo ang pagbabalik ng 200,000 na beses na. Kasanayan. Anong bagay ito? Sistema. Ano yun kanina? Binabati kita, host. Napasok ka na sa Yuanwen Realm. Ako, ay may Yuanying na. Ibig sabihin, pwede ka nang maglakad ng pahalang. Paalaala sa host, huwag masyadong magyabang. Sa mundong ito ng pagtuklas ng mahika, maraming malakas. Higit pa sa Yuanying. Hulaan ng Diyos, pagsasakatuparan ng Diyos, pagsasanib. Diyos na pagdadaan sa kalamidad. Kailan ka makakapasok sa imperyo? Doon ka na lang pwedeng maglakad ng nakataas ang ulo. Hindi ko lang gustong magpasaya ng konti. Walang kwenta. Di nakapagtataka na siya ang babae na emperadora. Tapos na ang pagkumpuni ng kanyang buto. Ang kanyang kakayahan. Ang bilis pang ang tumaas. Kung sakaling, maghanap pa ng mas maraming mga nakababata na mag-aaral. Hindi ba? Maaaring umalis na tayo dito. Kapatid na guro, mukhang may nag-aaway doon. Sa tunog. Nasa harapan lang, hindi malayo. Kayong dalawang hayop, ako ang inyong nakatatandang kapatid. Ganyan kayo. Hindi ba kayo natatakot malaman ni Master? Tita, dito ang lumang labanan. May mga kapatid na pumanaw. Normal lang yan. Walang makakaalam yan. Magpakatotoo lang kayo. Ibigay mo na ang mga bagay. Kung hindi, huwag mong sisihin kung hindi ako magpapakita ng kabaitan. Sa tingin ko ikaw, hindi ka pa rin titigil hanggat hindi ka nakikita ang kamatayan. Kaibigan, ang ganitong klase ng senior na may ganitong kagandahan, dapat mong laruin. Magandang bagay iyon. Siyempre. Narinig ko. Laging nag-iingat ang nakatatandang kapatid. Hindi siya nagpapahawak sa iba. Walang ibang lalaki ang humawak sa kanya. Ngunit ngayon, mayroon na. Kayong dalawang hayop, Senyora Kingsu. Tungkol sa bagay na ito, walang makakaalam. Huwag kayong lumapit. Senyora, tawagin mo na. Mas malakas ang tawag mo. Mas lalo kaming maapektuhan. Tama na. Ikaw.
Basura ng Ling Xiaopi. Sinasabi ko sa inyo, umalis na kayo. At isara ang inyong mga bibig. Kung hindi, huwag kayong magalit kung hindi kami magalang. Master Brother. Nakita ko na sila. Noong una, nakalok sila sa harap ng Ming Xiaopi. Gusto nilang manakot sa akin. Pero nailayo ko sila sa huli. Natukoy ang mahusay na kakayahan ng junior sister. Pagkatapos mabind ang host, maaaring magbukas ng milyon-milyong beses. Gantimpala sa pagbabalik, at makakuha ng misteryosong gantimpala. Pupunta na ako. 100,000 beses. Sino namang aapi sa aking bunsong kapatid? Ang laki ng loob nyo. Tagabutas. At ano kung ganun? Akala nyo ba marami kayo? Kami ay mga kapatid sa guro. Kaya matatakot kami sa inyo. Paalisin kayo. Mura na nga to para sa inyo. Huwag kayong magmalaki. Patayin na siya. Paano siya naging ganito kalakas? Kuya, alam naming nagkamali kami. Pakiusap, bigyan mo kami ng pagkakataon. Gusto kong malaman. Mamatay ka na lang at tanungin si Yanyu. Lahat ng kayamanan namin ay maibibigay sa iyo. Patay ka na. Aking pa rin ang mga bagay. Salamat sa pagligtas sa akin kanina. Maliit na bagay lang. Lalo na. Sila pa ang nanakit sa kapatid kong si Mei. Siyempre, hindi ko sila mapapatawad. Eitsu. Sister Yu. Bakit nandito kayo? Kamakailan lang. Ako ay naging disipo ng Ling Xiaofeng. Ngayon, ako rin ay disipo ng Ling Xiaofeng. Ano? Kayo ay mga disipulo ng Ling Xiaofeng. Kaya maaari ba akong sumali? Ay naku. Ang batang ito ay talagang matalino. Hindi na kailangang lokohin ang sarili. Nangahas pa talagang humiling na sumali sa Ling Xiaofeng. Sa totoo lang, nakatipid ako ng maraming problema. Inagawa ko ni Senior Brother Hyun. Sa Fengshan Peak, wala na akong pakialam. Hiling ko lang na sana matulungan ni Senior Brother at Senior Sister. Sa lahat ng ito. Senior Brother, tulungan mo si Master Shifu. Buhayin ang Ling Xiaopi. Tingnan mo kung gaano siya kahirap. Sige na, pagbigyan mo na siya. Ito ang susi ng sinaunang labanan. Kapag mayroon ka ng susi na ito, makakapasok ka sa pangunahin na lugar ng sinaunang labanan. Kaninang dalawa, nahuli nila ako. Gusto lang talagang makuha ito. Hindi ko inasahan na makakuha ng isang maliit na junior sister. Mayroon pang hindi inaasahang saya. Sige na, sang-ayon ako na pumasok ka sa Ling Xiaopi. Pero, kailangan mong mag-isip ng mabuti. Kami sa Ling Xiaofeng, hindi kailanman nag-aalaga ng mga walang silbi. Kung hindi ka mag-aaral ng mabuti, maari kitang paalisin sa bundok anumang oras. Salamat mga nakatatandang kapatid. Ako si Liu Qingsu. Magsisikap akong mag-aral ng mabuti mula ngayon. Binabati kita, host. Matagumpay na naitalaga si Liu Qingsu. Nagsimula ang gantimpalang milyong beses na pagbabalik. Nakakuha ng isang bote ng perpektong giksidan. Maaaring itago ang lahat ng presensya. Sobrang saya. Milyong beses na pagbabalik nasa kamay na. Ngunit, anong gamit ng giksidan? Sistema. Wala kang anumang bagay na nagsisimulang magdala ng mga sirang bagay para lokohin ako. Host, mangyaring huwag pagdudahan ang sistemang ito. Ang lahat ng produkto ng sistemang ito ay di kalidad. Hindi ba dapat pagdudahan? Tara na. Punta tayo sa sinaunang larangan ng digmaan. Pusong lugar. Tingnan natin kung ano ang nandito. Kapatid na guro, delikado ang lugar na ito. Kailangan nating mag-ingat. Napakadelikado. Noong una, nakuha ko ang susi para makapasok sa pangunahing lugar. Pero napakadelikado ng lugar na ito. May mga mabangis na halimaw dito. At ilang mga sinaunang kaluluwa. Nasa labas lang ako. Halos nawala na ang buhay ko. Ikaw, itong gamot na pag-uwi. Maaari bang umiwas sa mga mabangis na halimaw at sinaunang kaluluwa? Maaari. Maaaring itago ang lahat ng presensya. Sistema. Sobrang mahal kita. Maliit na kapatid na babae. Walang anuman. Kasalukuyan.
bago pumasok sa sinaunang larangan ng digmaan. Guro, binigyan ako ng isang bote ng pagbabalik na elixir. Sa bagay na ito, hindi matutuklasan ng mga mabangis na halimaw at mga sinaunang kaluluwa ang ating presensya. Ito ay pinakamahusay na pagsasauli ng Dan. Maaaring itago ang lahat ng presensya. Itong batang ito, gaano pa karaming kayamanan ang mayroon siya. Guro kong nakatatanda. Talagang hindi nila tayo nakikita. At saka, ang espiritu dito, napakasiksik. Masiksik kumpara sa lugar na pinasukan natin. Napakasiksik talaga. Bilisan natin. Talagang isang paraiso. Dito mag-aaral. Mas marami kang matutunan kaysa sa labas ng sinaunang labanan sa loob ng isang buwan. Dapat ay alam niyo na. Ang gamot na ito ay napakahalaga. At mahirap itong makuha. Kung malaman ng guro na siya na gumagamit tayo ng mga gamot para lang maglibang, siguradong masasaktan siya. Tama ang sinabi ng nakatatandang kapatid. Dapat tayong mag-aral ng mabuti ngayon at hindi natin siya pasasakitan. Simulan na natin ang pagsasanay. Nakatukoy sa lahat ng mga kapatid na babae, pumasok sa estado ng pagsasanay. Bumalik ang karanasan ng 1,000,000 beses. Grabe. Sa isang iglap lang, tumaas na ng 3 antas ang kakayahan. Naabot na ang ika-4 na antas ng Yuanwen. Kung maghihintay hanggang sa araw ng pag-alis, hindi ba't napakasaya niyan? Dahil nandito na tayo. Ang mga bagay na ito, syempre, hindi dapat sayangin. Dapat lahat ay dalhin. At kapag nakabalik sa sekta, maaari rin itong gamitin upang iangat ang kakayahan ng mga nakababatang disipulo. O, mag-akit ng mas maraming tao na sumali sa ating Ling Xiaopi. Ako, talagang henyo. Ngayon, ito ang huling araw ng pagsubok ng pamanang ito. Huling araw. Hindi rin alam kung kanino sa mga pintuan ng bundok ang nakakuha ng pinakamarami. Si Lake Xiaoshan mula sa Peak Tianji. Pumunta sa Peak Ling Xiao. Wala na si Lake Xiaoshan. Kami sa Chaoyang Peak. Siyempre, kami ang pinakamarami. Bakit hindi? Taya tayo ng isang pustahan. Elder Ling, ano ang gusto mong ipusta? Baka may ilang tao na takot tumaya. Sayang lang ang aking salita. Elder Ling, may sinasabi ka. Sabihin mo na lang diretso. Walang kailangan pang paikot-ikot. CJ. Dahil ganito ang sabi ni Elder Yu, ipapahayag ko na ang aking opinyon. Maghuhula tayo. Kung sino ang disipo mula sa pader ng bundok, pinakamalaking yaman ang naibalik. Pinakamahalaga, ang bundok na pinto ang mananalo. Sa oras na iyon, ang yaman at mga disipulo ay mapupunta sa nagwaging bundok na pinto. Paano? Elder Ling, maaari bang tumaya ng ganito kalaki? Ang mga pupunta sa sinaunang larangan ng digmaan ay mga direktang disipulo ng bundok. Kung matatalo sila, hindi ba? Parang nawalan ng asawa at sundalo. Lahat sila ay mga disipulo ng King Yunse. Sino ang matatalo at sino ang mananalo? Para sa ating King Yunzong, wala namang panganib. Sang-ayon ako na sumali. Sa kabila ng lahat, nawala na si Lake Xiaoshan sa Tianji Peak. Mas mataas ang sansa nating manalo. Kung ganun, sasabihin ko na, makakasali rin kami. CJ, makakasali rin ang Chaoyang Peak. Elder Yu, kayo, ano ang balita sa Ling Xiaopi?
Hindi naman kayo natatakot, di ba? May tiwala ako sa aking mga disipulo. Sige, napagkasunduan na natin. Later, pakiusap magpatunay ka sa amin ng isang bagay. May bumalik na. Sila ang mga disipulo ng aming piko ng Siyang. Walang kulang. Magaling, magaling. Kami, mga disipulo ng piko ng Jutian. Walang naiwang isa. Elder Yu. Hulaan mo. Ilan sa mga disipulo ninyo sa Ling Xiaofeng ang makakabalik? Hindi naman. Walang makakabalik, di ba? Paano mangyayari iyon? Panginoon, hindi pa panahon para dyan. Bakit mo itinigil ang pormasyon? Hindi ako ang nag-alis nito. Ito ay tumigil ng mag-isa. Tanda ko. Ang pormasyon. Dalawang posibilidad lamang. Ang magdudulot ng otomatikong pagsasara. Isang posibilidad ay natapos na ang oras. Ang isa pang posibilidad ay wala nang. Buhay na. Mga disipulo ng sekta. Bodong. Ang mga disipulo ng Tianji Peak ay mailakas. Na pinakamalakas. Paano mangyayari iyon? Walang buhay na natira. Ling Chenzi. Ano ang ginagawa mo? Kami sa Tianji Peak ay nawalan ng napakaraming disipulo. Tiyak na may kinalaman ito sa batang ito. Walang silbi ang iyong disipulo. Anong kinalaman nito sa aking disipulo? Hindi ko inasahan. Ganito pala ako pinoprotektahan ng guro. Talagang astig ang guro. Hindi na sayang ang paghahanap ko sa kanya. Ng napakaraming disipulo. Ano nang sinasabi mo? Buwan walang hamog. Totoo bang pumasok ka sa Diyos na walang hanggan? Ako si Ling Chenzi. Hindi ako matatakot sa'yo. Tigil na. Pangulo. Ako si Tianji Peak. Nawala ang napakaraming disipulo. Kailangan kong humingi ng paliwanag. Kapatid na babae. Tinatry ko lang. Natanungin sila. Tinanong ka ng punong guro. Tungkol sa pagkamatay ng disipulo ng Tianji Peak. May kinalaman sa iyo. May kaugnayan ba? Hindi ko alam. Pumasok tayo. Pagkatapos ng sinaunang labanan, si Li Xiaoshan ay umalis kasama ang mga disipulo ng Tianji Peak. Noon naisip ko pa, pagkatapos lumabas, ipagbigay alam ito sa master. Nagsisinungaling. Elder Ling, bakit mo iniisip na nagsisinungaling ako? Dahil bago sila umalis, ako ang nag-utos. Sabihin mo sa kanila kung ano. Batang ito. Tungkol dito. Hindi ako magpapatalo ng basta-basta. Guro. Parang si Elderling kanina. Nakakatakot talaga. Hindi siya magagawa. Gusto niyang patayin ang alagad. Para maglabas ng galit. Kung ganoon nga. Mula ngayon. Hindi mo na muling makikita. Ang ganitong ka-cute na alagad. Huwag kang mag-alala. Nandito ang guro. Walang makakagawa ng masama sa'yo. Guro. Ang bait mo talaga. Dahil sa mga disipulo mula sa iba't ibang puok, ay nakabalik na ang pagsubok na ito. Dito nagtatapos. Later. Hindi pa tapos ang laro. Laro. Kaninang iminungkahi ni Elderling. Aling pader ang nagdala ng mas maraming yaman. Sa pagsubok na ito, mga disipulo at yaman. Sino ang may-ari ng pintuang ito? Pupunta na ako. Itong si Ling Chenzi. Para siyang batang nagdadala ng yaman. At kaya rin niyang solusyonan si Yu Jingqiu. At si Liu Qingsu. Nakapagdesisyon na ako. Pag nakita ko itong matandang ito, para matulungan mo ako sa problema. Sa susunod, maging magalang ka sa matandang ito. Medyo magpakabait ka naman. Kayo, anong mga natutunan ninyo? Kayo naman. Kingsu. May nadala ka bang balik? Ano yan?
Hindi ka naman. Babalik na walang dala, di ba? Sobrang lugi. Hindi lang nawala ang maraming disipulo. Pati ang pinakamahusay na babaeng disipulo. Kailangan pang ibigay sa iba. Luli. Ilang bagay ang dinala mo pabalik. Konti lang. Mukhang. Ngayon, mas magaling ako ngayon. Bata, ito ba ang tinatawag mong konti? Nga, konting-konti lang. Hindi pa puno ang bag ng gamit. Ganito lang. Nasa ibabaw pa lang ito. Kung ilalabas ko ang lahat ng nakuha ko, tiyak na matatakot kayo. Hindi kayo makakaligtas. Dahil nanalo tayo sa Lingsyapi, yung disipulo at mga yaman, kukunin na namin pareho. CJ, uuwi na kayo. Binabati kita, host. Matagumpay na nakabonding ng 10 junior disciples. Nakatanggap ng critical hit reward. Nagsimula ang 10 million times return reward. 10 milyong beses na gantimpala. Yayaman ako. Mga kapatid na lalaki at babae. Maligayang pagdating sa Lingsyapi. Kami sa Lingsyapi ay iba sa ibang mga sekta. Dito, hindi kami nag-aalaga ng mga walang silbi. Kung sa tingin ninyo, kayo ay isang walang silbi. Kung gayon, maari na kayong lumayo ngayon. Siyempre, yung mga espiritual na gamot ay katulad din ng mga walang silbi. Wala itong kinalaman. Guro, hindi ba't ang mga espiritual na damo at gamot ay para sa atin? Ano ang ibig mong sabihin? Yung mga espiritual na gamot at damo, hindi ba't para sa inyo? Dito sa Lingsyapi, walang pagkakaiba sa pagtrato. Lahat. Pantay-pantay. Ito ang inyong gantimpala sa pagsisimula. Siyempre, kung malalaman kong may mga tamad sa pagsasanay, agad-agad kong gagawin. Siyang paalisin sa Lingsyapi. Elder brother, huwag mag-alala. Sisikapin naming mag-aral ng mabuti. Bakit ka pa nakatungo dyan? Mag-aral ka na. Ako, bilang elder brother, ay sobrang responsable talaga. Nakatuklas ng host, lahat ng mga kapatid na lalaki at babae, pumasok sa estado ng pagsasanay. Nakaon ang karanasan na ibabalik ng 10,000 beses. Sa wakas ay narito na sa antas ng Soshen. Ang gantimpala na 10,000 beses ay talagang masaya. Palapit na sa emperador. Laging lumalapit. Dahil dito, maari silang hindi maabala at mag-aral ng mabuti. Siya si Luli, ang kapatid mo, na namatay sa kanyang kamay. Nakatukoy na perpektong katangian ng kapatid na babae. Pagkatapos mabind ang host, maaaring mag-activate ng milyong beses na reward. Makakuha ng misteryosong gantimpala. Luder. Ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Walang makakaligtas sa'yo. Ikaw na naman. Mukhang nasira ka na. Hindi pa rin matino. Luli. Siya ang nakatatandang kapatid na babae ni Master Li Xiaoshan. Na tunay na kapatid. Ang pinakamagaling sa pamilya Li. Naglakas loob kang sabihin yan sa kanya. Mukhang, hindi ka na masyadong natutuwa sa buhay. Titingnan ko kung paano ka mamaya. Kung paano ka pa magiging mayabang. Sistema. Wala kang problema, di ba? Pinatay ko ang kapatid niya. Tapos gusto mo akong gawing kapatid na disipulo. Makatwiran ba iyon? Pumili ang host. Pwede kang pumili. Naisuko ang bilyong beses na gantimpala. Ikaw, sistemang aso. Nandito ka na naman para iuwi ako, di ba? Ikaw ang pumatay sa kapatid ko. Siyempre, hindi ako. Anong kalokohan yan? Paano ko naman kayang pumatay? Ikaw. Nagtatanggol ka. Sinabi na ng guro, na pinayagan niya ang nakatatandang kapatid at iba pang 5 disipulo, na pumasok sa sinaunang labanan, at pagkatapos ay pinatay ka. Ngunit ikaw lamang, nabuhay ako. Ibig sabihin, siguro ay, naging biktima ng iyong masamang balak. Anong sinabi mo? Gusto nila akong patayin. Hindi ko man lang sila nakita. Ayan, Gil. Lee, sinasabi ko, lahat ng sinasabi ko ay totoo. Ang kapatid mo, ay namatay sa kanyang mga kamay. Sa kabila ng lahat, kailangan kong maghiganti para sa kapatid ko. Sinasabi nila na malaki ang dibdib, walang utak. Talagang totoo ang sinasabi nila. Talagang bobo ka. Magtangkang murahin mo ako. Naghahanap ka ng kamatayan. Hoy! Ako, hindi kailanman nananakit ng babae. Huwag mo akong pilitin. Kung nilalayuan mo ako, sige, mamatay ka na. Ano ang ginawa mo sa akin? Bitawan mo ako.
Patay na paa. Mabilis kang umalis. Mas gusto ko pa yung kanina, na mayabang at matigas. Halika. Magpahinga ka sandali. Luli. Sinasabi ko sa iyo, narito ang King Yun set. Kung papatayin mo ako, tiyak na, hindi ka palalampasin ng leader. Sino pa ang makakaalam? Lalo na't, sa tingin mo ba si Elderling ay makikipaglaban sa amin dahil lang sa isang inutil tulad mo? Luli, alam ko na ang mali ko. Hindi ako dapat pumunta sa'yo. Umalis na ako ngayon. Hindi na ako babalik. Sa harap mo. Huli na. Anong balak mo? Hindi mo kayang gamitin ang ganda mo, di ba? Patayin kita. Hindi mo ako kayang talunin. Sa totoo lang, ako ang pumatay sa kapatid mo. Sa wakas, tumanggap ka na. Kumusta naman si Wen? Anong palagay mo? Kaya mo ba akong patayin? Ipapadala ko ang balitang ito sa pamilya Lee. Hindi ka palalampasin ng pamilya Lee. Ano ito? Ang kapangyarihan ng yugto ng pagpapakabanal. Paano ito posibleng mangyari? Sa kabutihang palad, may naitago pa akong ilang lakas. Kung hindi itong batang ito, kailangan pang bumaba sa lupa sa takot. Hindi mo nga tinitingnan. Ano itong lugar na ito? Hindi mo man lang alam kung sino ang guro ko. Siya ay isang unang pambansang espada. Sa ilalim ng masigasig na pagtuturo ng guro ko, nakuha ko ang lakas ko ngayon. Kung hindi, itong ma-junior at senior brothers at sisters, bakit sila lahat gustong pumunta rito? Sa aming Fengling Xiaopi. Sabi ng aming master, na kahit sino, ay maaaring magpasakop sa kanya. Sasabihin ko sa'yo, mas mabuting mag-ingat ka, huwag kang mag-isip ng ganyan. Sa kabila ng lahat, kung ang lakas mo ay lampas sa akin, hindi ba't delikado ako? Nga, kung makakasali ako sa Ling Xiaopi, hindi ba't maaari kong patayin si Luli, para sa paghihiganti ng kapatid ko? Salamat sa pagsabi nito sa akin. Anong ibig mong sabihin yan? Sinasabi mo pang bobo ako. Mukhang, ikaw talaga ang bobo. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Nakapagdesisyon na ako. Gusto kong magpatala sa Feng Xiaopi. Maging bulan na walang lamig. Disipulo ng elder. Hindi. Ayokong sumang-ayon. Kung lalampasan mo ako, di ba't delikado ako? Ako ang lalampas sa'yo. Ipaghiganti ang aking kapatid. Ay naku, tapos na. Paano ko nasabi sa iyo ang napakahalagang bagay na ito? Guro. Hintayin mo lang. Ang araw na malalampasan kita. Binabati kita. Tagumpay na nakabinsilig si Nyao. Buksan ang gantimpalang milyong beses na balik. Kumuha ng elixir ng buhay. Pagkatapos inumin, maaari kang mabuhay muli. Sarap. Nakuha na ang gantimpalang milyong beses na balik. At mayroon pang elixir ng buhay na ito. Ibig sabihin, ngayon mayroon na akong 2 buhay. Naghihintay ang nakatatandang kapatid na lalaki. Sa araw na malalampasan mo ako. Binibini. Hindi maganda. Inatake ang pamilya Lee ng ilang malalakas na kalaban. Malubhang nasugatan ang pinuno ng pamilya. Halos hindi na siya makabangon. Anong sinabi mo? Nang ikaw lang. Di nagtagal pagkatapos mong umalis sa pamilya Lee. May ilang misteryosong tao na pumasok sa pamilya Lee. Maraming tao ang pinatay. Malubhang nasugatan din ang pinuno ng pamilya. Ama! Swerte ka, bata. Hintayin mo lang tapusin ko na ito. Mga bagay ng pamilya Lee. Babalik siya sa'yo. Talaga ba? Kung aalis siya, hindi ba mawawalan ako ng maraming naibalik na lakas? Bastos na tao. Anong balak mo? Pakiusap. Sa iyong antas ng ginto na dan, kailan ka pa babalik sa pamilya ng Lee? Huwag mong isipin na ang mga maliliit na pabor ay makakapagpabago sa aking pagnanais na maghiganti. Ikaw, batang babae, bakit ka pa nagbabayad ng utang na loob sa masama? Binibini. Nandito ka na sa wakas. Ang Panginoon, hindi na siya makakabangon. Ama! 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 Ginoo, patay na ang Panginoon. Sa hinaharap ang pamilya Lee ay umaasa sa iyo. Kailangan mong bumangon. Sino ba talaga ang pumatay sa aking ama? Yung mga taong iyon ay may antas ng pagsasanay na huwasyen. Ang kanilang mga teknik ay napakakaiba. Mahal na bahay, hindi talaga siya kalaban. Kahit na nasa yugto ng Diyos Diwa, kailangan kong maghiganti.
Para sa aking ama. CJ, pupunta na ako. Itong maliit na babae. Isang golden core na yugto. Pupunta ka bang maghanap ng isang nascent soul para mamatay? Malapit na siyang mamatay. Ano ang mangyayari sa aking bilyong beses na pagbabalik? Sandali lang. Pumapasok ka sa kamatayan. Ito ay usapin ng pamilya Ray. Walang kinalaman sa iyo. Kahit papaano, ako pa rin ang iyong Master Big Brother. Ang bilis ng pagpapalit mo ng mukha. Sobrang bilis naman. Sabi ko na, magpaalam ka na. Sige na. Dati, gusto ko pa sanang gamitin. Guro, siya, ay nagbigay sa akin ng elixir ng buhay. Para iligtas ang buhay ng aking ama. Dahil dito, nag-aalala siyang mamatay. Hayaan na lang silang masawi ang pamilya. Para hindi masayang ang elixir ng buhay. Ano ang sinabi mo kanina? Meron kang angkan na sinasabing elixir para sa buhay. Hindi ka ba magpapadala sa kamatayan? Sige na. Walang pipigil sa'yo. Nagkamali ako, Big Brother. Pakiusap, tulungan mo ang aking ama. Kung magagawa mo, buhayin mo ang aking ama. Mula ngayon, susundin ko ang iyong mga utos. Bata ka. Hindi ako kayang talunin ng isang tulad mo. CJ, ikaw ang nagsabi niyan. Ama, hindi ba't patay na ako? Ama, siya, ang nagligtas sa iyo gamit ang elixir ng buhay. Ano? Elixir ng buhay? Binata, ang elixir ng buhay na ito ay napakamahalaga. Maging kayang iligtas ang buhay ng isang makapangyarihang Diyos. Paano mo mayaangkop ito sa mababang antas ko na tao? Siksinyaw ay kapatid kong babae. Bilang nakatatandang kapatid, may mga bagay sa bahay na kailangan kong asikasuhin. Sumali ka na rin sa Kinyunsong. Mahal na binata, alam mo ba kung sino ang pumatay sa aking anak? Kung sasabihin ko sa kanya na ang pumatay sa kanyang anak ay nakatayo sa kanyang harapan, baka mag-alala siya. Siguro, mapapamura na naman siya sa galit dito. Ama, tinatanong namin kung sino talaga sila. Sa pamilya Lee. Sangay ng demonyo ng anino. Hindi ba siya na-trap? Sa mahiwagang hadlang ng suantian at hindi makalabas. Paano sila nakalabas? Mukhang seryoso ang bagay na ito. Hindi ito basta-basta. Kailangan agad ipaalam. Sa ibang pamilya at sekta. Puno ng pamilya. Ito ang pangalawang anak ng pamilya Liu. Hindi ba? Pamilya Liu. Naatake rin ng mga demonyo ang sekta. Puno ng Liu. Huwag ka nang lumaban. Sa antas ng iyong kapangyarihan, hindi ka talaga makakatapat sa amin. Sino ba talaga kayo? Pagkatapos mong mamatay, malalaman mo rin. Raydong. Hindi ka ba patay na? Hindi ako tinanggap ng langit. Bigyan mo ako ng pagkakataon na muling mabuhay. Kahit ano pang plano ng iyong sekta ng madilim na demonyo, huwag kayong umaasa na magtatagumpay. Hindi ko kayo papayagang manalo. Nagpadala na ako ng tao para ipaalam. Ang pamilya Wang at Lee. Malapit nang dumating ang kanilang amo. Ang pamilya Wang at Lee. Maaaring hindi na sila makakapunta. Dahil, lahat sila ay patay na. Anong sinasabi mo? Kahit ano ka pa, paano ka nakaligtas? Kaya kitang mapatay isang beses. Kaya kitang mapatay ng 2 beses. Mabilis kayong umalis. Sabihin ninyo ito sa King Yunsong. Hindi pwedeng hayaan. Magtagumpay ang masamang plano ng Yin Musong. Ama, umalis. Ang nakakaantig na eksena ng paghihiwalay ng ama at anak na babae. Sayang. Ngayon, wala sa inyo ang makakalabas. Sinasabi niyo na ba ang lahat? Tuloy pa ba ang laban? Saan ka nang galing, batang masungit? Mukhang sawa ka na sa buhay. Maingay. Isang sampal. Namatay ang isang malakas na tagapagsanay. Sigurado ka ba? Siya ang iyong senior brother.
Hindi ang iyong master. Yao sabihin mo agad kay Uncle Liu. Kung nasaan ang iyong senior brother. Saan siya nag-aaral? Pinapunta ko ang anak ko. Pumunta na rin sa pag-aaral. Sa King Yun Sek. Sa Ling Xiaopi. Sino ka ba talaga? Alam mo ba ang magiging kapalit kung makikipag-away ka sa akin, ang Yin Mo Sek? Sa pagtutunggali sa akin. Hindi mo ba maintindihan sinasabi ko? Kung gusto mong makipaglaban, sige, maglaban tayo. Bakit ang dami mong kwento? Kung hindi ka makalaban, gusto mong tumakbo. Kayo ba, ang sekta ng dilim na demonyo? Hindi pa rin kayo titigil. Sabihin mo na, kayo ba, ang sekta ng dilim na demonyo? Ano ba talaga ang plano nyo? Patayin mo na lang ako. Hindi ko kayang sabihin. Ikaw, hindi ka ba dapat magtanong ng 2 beses? Bakit? Diretso ka nang umatake. Mahal na binata. Kayo mula sa Ling Xiaopi, may tumatanggap pa ba? Ginoo, sa edad ninyo, tama na siguro, kung ibibigay ito sa kanya, para sa mas mataas na pagsasanay. 24 na oras, na tuloy-tuloy na pagsasanay. Huwag na sanang dumating ang panahon, na hindi mo na kayang tiisin ang pressure, na parang naipit sa Ling Xiaopi. Natatakot akong wala akong magagawa, para ipaliwanag sa kanyang pamilya. Hindi ako. Ako ay isang nakababatang miyembro ng pamilya Liu. Lahat kayo, lumabas. Binata. Pakiusap, tanggapin mo silang 2. Dalhin mo sila sa pagbisita kay Ling Xiaofeng. Walang anumang reaksyon mula sa sistema. Mukhang ang 2 nakababatang ito ng pamilya Liu ay may karaniwang kakayahan. Binata. Ang apo kong babae ay kilalang kilala bilang isang napakagandang babae. Mahusay siya sa musika, laro ng go, pagsusulat at pagpipinta. Bakit parang may kakaiba sa sinasabi mo? Parang hindi ito tama. Kung hindi ka nagrereklamo, maari kang makipag-ugnayan sa aming pamilya Liu at magpakasal. Ganyan, mas lalo pa tayong naging malapit. Huwag. Maari kong dalhin ang tao, pero ang pagsasama sa kasal. Tama na, huwag na. Ikaw, si Lolo Liu. May pakialam ka pa ba sa sarili mo? Gumagawa ng ganitong mababang paraan. Ikaw, akala mo ba ay magugustuhan pa ng binatilyo? Ang iyong apo. Paano naman hindi? Hindi magugustuhan ang aking apo. Hindi ba siya magugustuhan? Ang iyong anak na babae. Aking anak na babae. Anong nangyari sa aking anak na babae? Tungkol sa aking anak na babae. Talaga namang kahanga-hanga. Hayaan nating tingnan ng binata. Kung sino ang pipiliin, ang iyong anak na babae o ang aking apo. Tanungin mo na lang. Mahal na binata. 2 pinuno ng pamilya. May mga bagay pa ang sekta. Tanggapin ko na ang aking disipulo. Unahin na naming umalis. Tingnan mo. Siyang dahilan nito. Paano ko naman masisisi? Ikaw talaga. Ang nagpaalis sa batang mandirigma. Kung gayon, nang pumunta kayo sa Bingsupi, may mga alituntunin na kailangan ninyong malaman. Sa aming Bingsupi, hindi kami kailanman nag-aalaga ng walang silbi. Kayo ay nag-ensayo, hindi dapat magpakaswel. Itong ay ang inyong nakatatandang kapatid, Jiang Ling-er. Noong una, napakababa ng kanyang talento. May ilan pang nagsabi na sa buhay na ito, hindi ito possible, na maabot ang 3 antas ng pagsasanay ng Qi. Alam niyo ba, na mula nang siya ay mag-aral ng mabuti, ngayon ay naabot na niya. Anong antas? 3 antas ng pagsasanay ng Qi. Napakababa naman ng tingin mo. Ang pagsisikap ng iyong nakatatandang kapatid ay nagbunga. Nasa 3 antas ito. Kaya, hanggat kayo'y nagsisikap sa pagsasanay, kahit gaano pa kahina ang inyong likas na kakayahan, hindi ito magiging problema. Ngunit kung kayo'y tamad, kahit gaano pa kataas ang inyong talento, ay tiyak na malalampasan ng mga masipag na tao. Kapatid na guro, huwag kang mag-alala. Kami ay sasali sa Ling Xiaopi. Tiyak na magsisikap kami sa pagsasanay. Magsisikap din ako sa pagsasanay. Ganoon din ako. Binabati kita sa tagumpay sa pagbind. Si Liu Yufei at Liu Zicheng magkapamilya. Magbubukas ng gantimpala na 10 bilyong beses. Hihi! Nakuha mo na ang gantimpala na 10 bilyong beses. Mga disipulo kong mas bata, mamamatay na ako sa pagmamahal sa inyo.
Anong hinihintay niyo pa? Pumunta ka sa pagsasanay. Iyan ang lugar ng pagsasanay ng guro. Hindi ba? May nangyaring masama sa guro. Guro, anong nangyari sa iyo? Guro, okay ka lang ba? Ay, mabilis kang umalis. Guro, hindi na makakayanan. Guro, ano bang nangyayari sa iyo? Paano kung may iwan? Kayo dito mag-isa. Ang walang awa na diskarte na aking sinanay. Kahit na kaya, mabilis na mapataas ang antas ng kapangyarihan. Pero sa loob ng 10 taon, kung hindi makakamit ang antas ng pagdaan sa kidlat, kailangan mong makipag-isa sa isang lalaki na nasa parehong antas ng Diyos na walang laman at may pagkakaunawaan sa puso. Makakapasok lang sa kalagayan ng pagtawid ng tribulation. Ano? Yun! Kung hindi ito ang kalagayan ng Diyos hangin. Ang lalaki ay matutuyo ang espiritu at dugo. At ako ay tuluyang mawawalan ng kakayahang magpursige. Magiging isang inutil. Sa mundong ito, may ganitong kakaibang paraan ng pag-aaral. Nais kong makalusot sa pagsubok. Pero hindi ko inasahan na mabibigo pa rin ako. Liar. Umalis ka na. Ayaw kong madamay ka. Ano ba talaga ang dapat kong gawin? Tutulong ba ako o hindi? Sige na nga. Siksaya olong ay. Tiyan niyang guo. Ano ba ang halaga ng relasyon namin bilang guro at estudyante? Guro, pakiusap, patawarin mo na ako. Ito ay nagtagal ng buong araw. Kung magpapatuloy ito, hindi nakakayanin ng aking disipulo. Nasa estado ka na ng pagka-Diyos, at nais mo pang itago ito sa akin. Tingnan natin sa hinaharap, kung maglakas loob ka pang gawin ito. Hindi na ako muling gagawa nito. Pakiusap, patawarin mo na ako. Pwede rin akong magpatawad. Pero, kailangan pang ulitin ito. Kung alam ko lang, na ang malamig na ugali ng guro, ay para lamang pigilin ang kanyang kapangyarihan. Napeke lamang, patayin mo ako. Pero hindi ko siya kayang saktan. Napakadelikado nito. Aking nakatatandang kapatid, anong nangyari sa iyo? Sino ang nangbuli sa iyo? Wala. Walang anuman. Sobrang pagod na talaga. Magpahinga pa tayo sandali. Para sa atin ang ating master brother. Hindi nag-atubiling magpakaabala at napagod ng ganito. Sa hinaharap, kailangan nating mag-aral ng mabuti at maayos na suklian ang ating master brother. Bakit hindi kayo nag-aaral? Kuya, ang Kinyon Sect ay magdaraos ng malaking paligsahan ng sekta. Sa listahan, kasama kami sa iyo na sasali. Kakatapos lang ng pagsubok ng sekta. Bakit meron na naman ang malaking paligsahan ng pamanang sekta? Bawal ang paggamit ng panlabas na tagapag-utos. Kung walang panalo o talo sa loob ng takdang oras, 3 matandang elder ang magpapasya hanggang sa maputol ang laban. Mga tagasunod sa labas ng pinto, kapag nagtagpo ang interes, magpapasya sa pamamagitan ng swerte. Kapag hindi pa tapos ang laban sa loob ng takdang oras, 3 matandang elder ang pipili. Hindi ka ba pwedeng sumali? Sabi ng nakaraang kapatid na lalaki. Kailangan sumali ang lahat ng nakalista. Sa listahan. Ano? Bakit kailangan pang pilitin na sumali? Alam nyo ba? Kung hindi sila nag-ensayo sa isang araw, ganon ang karaming pagsasanay ang masasayang. Bundok ng umaga. 5 laro, 3 panalo. Nanalo ang bundok ng umaga. Susunod. Ito ay laban ng Ling Xiaopik laban sa Tianjipi. Pakiusap, mga disipulo ng bundok, umakyat sa entablado para sa laban. Huwag mag-alala. Sila, hindi mo mga kalaban. Akala ko yung batang iyon ay lalabas ng personal. Hindi ko inasahan. Bakit kailangan pang magpadala ng isang napakamahinang, walang silbing kapatid na babae para mamatay? Ang dami mong sinasabi. Tapusin mo na. Huwag sayangin ang aking mahalagang oras sa pagsasanay. Hindi ka ba nasa unang antas? Ikaw ay nasa gold core stage. Ngayon alam na. Masyado ng huli. Aking nakatatandang kapatid. Patawad, guro. Huwag kang magsalita. Magpahinga ka ng mabuti. Sa susunod na, ibigay mo kay Master Xayong. Unang laban. Nanalo ang Tianjipi. Mangyaring mga disipulo ng Ling Xiaopi.
ipagpatuloy ang laban. Akala ko ikaw ay magiging takot na pagong. Ang huling nasaktan ang aking kapatid na babae. Ang damo sa puntod ay matagal nang tumubo. Sa'yo lang, kahit walang armas, gusto mong pumatay sa akin. Ako ang papatayin mo. Hindi na kailangan ng armas. Kamay at paa ay sapat na. Paano ito pwedeng mangyari? Batang, hahaya ka bang saktan ang kapwa mo tagapagmana? Hindi ko inasahan na ang iyong mga disipulo ay ganoong kahinaan. Masyado kong pinahalagahan sila. Batang, hahaya mong saktan ang kapwa mo tagapagmana. Ngunit ito ay isang parusang kamatayan. Ngayon, kailangan kong ipagtanggol ang sekta at alisin ka sa aming gitna. Gusto mong patayin ako. Ano kung papatayin kita? Ayon sa mga alituntunin ng sekta, ang pagpatay sa kapwa-miyembro ay parusang kamatayan. Ngayon ay aalisin kita. Ikaw na isang sumpa, o sa tingin mo, yung malamig mong guro, ay makakapagligtas sa'yo. Hindi ba? Kahapon nagkaroon ng insidente ang guro, na may kinalaman sa kanya. Sasabihin ko sa'yo ang totoo. Ngayon, walang makakatulong sa'yo. Pinatay ang aking disipulo. Ling Chenzi, lumalakas ang loob mo. Lalong tumitindi. Yu Wushuang. Ikaw. Paano mangyayari yon? Salamat sa tulong ng nakatatandang kapatid. Wala akong nangyaring masama. At matagumpay na. Nakapasok ako sa estado ng pagsubok. Kapatid na babae, talaga bang nakapasok ka sa estado ng pagsubok? Paano mangyayari yon? Alam mo, talaga bang iniisip mo na wala akong paraan para harapin ito? Kung hindi dahil sa pagiging kapwa natin. Ngayon, ay ang araw ng iyong kamatayan. Puno ng sekta. Tumahimik ka. Sa tingin ko, ay ang disipulo mo mula sa Tianjipik. Masyadong mahina ang lakas. Kaya natalo siya kay Luli. Huwag nang pag-usapan ito. Magpatuloy sa laban. Panginoon, hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Mula ngayon, ang lakas ng ating King Yunzong ay tiyak na tataas ng marami. Kung may mga pangangailangan, huwag mag-atubiling ipaalam. Ang mga bagay sa bundok ay si Lier ang namamahala. Tingnan natin kung anong mayroon si Lier. Guro, kulang ang mga disipulo ng Ling Xiaopi. Mas mabuti na lang ganito. Kung mananalo ang Ling Xiaopi laban sa Tianjipik, lahat ng disipulo ng Tianjipik ay pupunta sa Ling Xiaopi bilang aming mga aliping disipulo. Bata, nangahas kang insultuhin ang matanda. Ano kung ininsulto? Puno, sobrang nanalamang sila. Kung ang Ling Xiaopi ay makakapanalo sa laban, iyon ay patunay. Kayo sa Tianjipik ay talagang may kakulangan sa pagtuturo ng mga disipulo. Kaya't hayaan na pamahalaan ito ng Ling Xiaopi. Sige na, huwag nang magpaliban sa laban. Sandali lang. Ano, bata, natatakot ka na ba? Naghahanda ka na bang humingi ng tawad? Sa tingin ko, isang ayos lang. Napakaaksaya ng oras. Kaya't hayaan ninyong matira ang tatlong tao na sabay-sabay. Sa wakas, mahalaga ang oras ko. Magaling, bata. Napaka-ambisyoso mo ah. Huwag kang magpakatanga. Bumaba na. Bumaba na. Bata, ikaw ang naghanap ng kamatayan. Hindi nakakapagtaka sa atin. Elder Yu, hindi ko akalain na ang disipulo mo ay talagang naghanap ng kapahamakan. Ito ang unang beses na nakita ko. Talagang nakakabighani ito. May mali sa mga taong ito. Ano man ang ginawa ninyo, ano man ang paraan, tulad ng mga tao ninyo, na hindi tao, hindi rin multo. Ngayon, ipapaalam ko sa inyo. Sa harap ng ganap na lakas, anumang paraan, ay basura. Ito, paano ito posible? Mukhang ang disipulo ni Ginoong Ling ay talagang isang grupo. Walang silbi na basura. 4 laban sa 1, hindi pa rin nanalo. Mula sa araw na ito, lahat ng mga disipulo ng Tianjipik ay magiging mga aliping disipulo ng Ling Xiaopi. Talagang hindi ko inasahan. Binabati kita, host. Matagumpay na nakabing 1,500 tagapaglingkod na disipulo. Simulan ang gantimpalang balik ng 10 bilyong beses. 10 bilyong beses. Malapit na akong umabot sa yugto ng tribulation. Kaunting panahon na lang. Kayo, gusto nyo pa bang magpaligsahan?
Hindi na, hindi na, hindi na. Sige na nga. Ang nagwagi sa malaking paligsahan ng sekta ay Feng Ling Xiao. Wala kayong opinyon. Wala. Kung may sinuman man na may opinyon, ako ang unang hindi papayag. Kung ganoon, uuwi na kami. Ayusin ang bagong disipulo. Dito sa lugar ng aking pagsasanay. May kailangan akong sabihin sa iyo. Hindi ba, guro? Kung ganito ang mangyayari, kahit na ang bakal na pang-ukit ay magiging karayom. Narito na tayo. Kuya, saan tayo nandito? Apo. Hindi siguro ito. Tahanan ng mga disipulo sa Feng Ling Xiao. Siguro. Alam niyo rin naman. Kami sa Ling Xiaofeng. Noon, 2 lamang ang mga disipulo. Kaya nga, medyo maganda ang aming kalagayan. Kailangan muna kayong magtiis na tumira dito, ating nakatatandang kapatid. Ang ibig mong sabihin ay manirahan tayo sa gubat. Kapatid na guro, kahit na tayo ay mga alagad, hindi tayo dapat pagkaitan ng ganito. Narinig niyo na ba ang tungkol sa lihim ng maliit na silid? Tula ng simpleng silid. Anong bagay ito? Ito ay tula ng simpleng silid. Tungkol ito sa isang monghe na hindi nagrereklamo sa simpleng kalagayan ng kanyang tahanan kundi ay nag-aangkop ng kanyang isip dahil sa malawak na puso. Sa wakas ay nakapasok sa kaharian. Na kwento ng inspirasyon. Malalakas sa kaharian. Alam mo ba kung para saan? Hindi ba't dadalhin ko kayo sa bundok? Hindi mo ba sinabi na dahil sa bundok, wala na bang matutuluyan? Ano bang alam nyo? Iyan ay panlabas lamang. Ang tunay na dahilan ay dahil sa pagsubok ng ating guro. Alam mo ba na ang ating guro ay nasa estado ng pagninilay? Iyan ay ang King Yunzong, ang pinakamalakas, isang makapangyarihang tao sa panahon ng pagsubok. Ilang tao ang gustong maging kanyang disipulo, wala namang pagkakataon. Kapatid, kaya ang ibig mong sabihin ay, kailangan lang nating mag-focus sa pag-aaral. May pagkakataon din tayo na maging opisyal na disipulo. Siyempre naman. Kung hindi, bakit ko pa kayo susubukin? Para sa anong dahilan? Sa totoo lang, guro, siya po, ay palaging nagmamasid sa inyo, basta't makita niya ang inyong determinasyon at ang inyong tiyaga. Kayo, balang araw ay magiging ang kanyang formal na disipulo. Kailangan kong maging formal na disipulo. Gusto ko rin maging formal na disipulo, kahit na nakatira sa gubat. Kung makakamit ko lang ang pagiging formal na disipulo, hayaan mo akong tumira sa puno. Wala akong pagtutol. Bakit kayo nakatayo pa dyan? Magsimula nang mag-ensayo. Simula nang makilala si Ilvilong sister, ang antas ko sa Ziggy ay talagang tumaas. Nakatukoy ng mga aliping disipulo, lahat ay pumasok sa estado ng pagsasanay. Nagsimula ang pagbabalik ng 1-0 bilyong beses na pagsasanay. Talagang karapat-dapat sa 1-0 bilyong pagbabalik. Hindi ko akalain na diretso akong nakalampas sa yugto ng pagsubok. Sistema, mahal na mahal kita. Kapatid na guro, bakit ang daming demonyong enerhiya sa langit? At saka nandyan sa direksyon ng Tianji Peak. Tianji Peak, mag-ensayo kayo dito. Titingnan ko kung ano ang nangyayari. CJ. Ling Chenzi, ano ang ginagawa mo? Huminto ka na. Punong sekta. Lahat ng ito ay pinilit ninyo sa akin. Ngayon, walang sinuman sa inyo ang makakaligtas. Puno, mukhang iyon ay isang teleportation array. At saka, ang nakakonekta ay dapat ang Swanshan Barrier. Ano, Swanshan na hadlang? Hindi ba yan nakakulong sa sekta ng mga demonyo? Elderling, ito ay makikipagsabuatan sa sekta ng mga demonyo. Pigilan mo siya. Bakit siya naging sobrang lakas? Dapat siya ay gumamit ng isang lihim na paraan mula sa Shadow Demon Set na kayang biglang itaas ang kanyang cultivation. Leader ng sekta, kayong lahat ay mamatay na. Ling Chenzi, magising ka naman. Leader, gising na gising ako. Alam ko kung ano ang ginagawa ko. Lahat ng ito, ikaw ang pumilit sa akin. Ngayon, ako mismo ang maghugas kamay. Sinira ang buong King Yunzong. Nangangarap sa liwanag ng araw.
Walang frost ang buwan. Sa wakas ay nagpakita ka na. Lahat ng ito ngayon para sa iyo. Ay inihanda ko. Alagaan mo ang mga Panginoon. Aasikasuhin ko ang halimaw na ito. Alaynan. Siyang sumisipsip ng demonyong enerhiya. Pinipilit na lampasan ang kanyang antas. Ano ang pagkakaiba nito sa paghahanap ng kamatayan? At ano naman kung ganun? Gusto ko talagang patayin ka ng sarili kong kamay. Hindi mo ba ito pinahahalagahan? Ikaw na malaking disipulo. Ngayon, hayaan mong maranasan mo ang sakit ng pagkawala ng pangunahing disipulo. Mag-ingat ka, Luli. Matandang tao. Gusto mo akong patayin. Hindi ka pa karapat-dapat. Pagsubok sa paglipad. Paano posible ito? Nagsakripisyo ako ng lahat ng aking dugo. Nakaipon ng napakaraming demonyong enerhiya para makamit ang antas ng pagdadaan sa pagsubok. Bakit ikaw ay nasa antas ng pagdadaan sa pagsubok? Luli, kahit ikaw ay nasa antas ng pagdadaan sa pagsubok, kailan ka nagtagumpay sa antas ng pagdadaan sa pagsubok? Master, kakalipas lang. At hindi mo pa sinasabi sa akin. Babalikan kita para magbayad ng utang. Master, sana sinabi ko na lang sa'yo. Hindi ba't naabutan na tayo? Ngayon, sa wakas, naintindihan ko na. Bakit ka nabigo sa pagtagumpay? Paano ka nakaligtas sa pagkakaroon ng backlash? Nalaman ko, ikaw at ang iyong disipulo ay nagkasama. Tama. Gumamit ako ng pakikipagsanib sa kanya. Nakapagtagumpay ako sa pag-akyat sa antas. Mas mabuti pa yan kaysa sayo, na nagtatraidor at naligaw ng landas. Lahat ng ito ay dahil sa inyo. Ang iyong disipulo ay pumatay sa aking pangunahing disipulo. Gumamit ka pa ng mga mapanlinlang na paraan upang agawin ang iba ko pang mga disipulo. Lahat ito ay dahil sa inyo. Kung hindi dahil sa iyo, pagpapabaya mo sa mga gawa ng iyong disipulo, makakamit ba natin ang ganitong resulta? Magkaisa tayo, patayin natin siya. Anong nangyayari? Bakit nawawala ang aking lakas? Diyos ng demonyo, ibalik mo ang aking kapangyarihan. Guro, ano ang nangyayari? Iniwan siya ng Diyos ng demonyo. Hindi lang kinuha ang kanyang kapangyarihan. Kinuha rin ang kanyang buong pagsasanay. Buwis, karapat-dapat. Kapatid na babae, hindi maganda. Agad na itigil ang array na ito. Ngunit ng Shadow Demon Sect, ang teleportation array nila. Huli na ang lahat. Anong? Noong araw na iyon. Noong taon, ang Demon Lord ay nagsimula ng pagpatay sa mundo ng cultivation. Kami ang 10 pangunahing sekta. Nagbuwis kami ng napakaraming bagay para mailigtas ang Demon King na nasa kalagitnaan ng Emperador na antas at ang Shadow Demon Sect. Naipit sa ilalim ng Xuanshan Barrier. Kung mabuksan nila ang selyo at makapasok sa Kingyun Sect, ang Kingyun Sect ay tiyak na malulugmok sa kapahamakan. Ano na ang gagawin natin? Dali nating ipaalam sa mga disipulo. Sabihin sa kanila, umalis sa Kingyun Zone. Hanggat nandyan sila, tayo sa Kingyun Zone. Siguradong magkakaroon ng araw ng muling pag-rise. Mukhang ito na lang ang paraan. Susubukan naming pigilin ang Ginmu Zone para sa mga disipulo na makakuha ng oras para makaalis. Liar, mabilis, umalis ka na. Dalhin mo si Ling Er at ang iba pa. Umalis ka na ngayon. Wala nang oras para dito. Kahit na maghanap ng lugar para magtago. Dahil sa mga disipulo na umalis, wala talagang paraan para buhayin muli ang Kingyun Zone. Mas mabuti na iyon kaysa maghintay na mamatay dito. Luli, ikaw ang pinakamalakas sa hinaharap ng Kingyun Zone. Yung mga disipulo, iyan na ang ibinibigay ko sa iyo. Anong silbi niyan sa akin? Ito ay sistema ng pagbuo ng nakatatandang kapatid. Hindi ito sistema ng pagbuo ng disipulo. At saka, kung mamatay ang guro, mawawala ng silbi ang sistemang ito. Totally wala na. Pagdating ng panahon, ako pa. Paano magiging emperador? Paano pa sa mundo ng mga cultivator? Gusto ko lang maging disipulo ng guro. Itong punong sekta, wala akong interes. Parang, ba't kailangang sirain ng langit ang Kingyun Sect?
Leader ng Kingyun sect. Matagal na kitang hindi nakikita. Ito ang boses ng Demon Lord. Hindi maganda. Dumating ang Demon Lord. Kailangan kong agad na ipaalam sa mga disipulo ko. Magmadaling umatras. Sandali lang, Luli. Alam kong malakas ang iyong kakayahan. Pero sila, mahina ang lakas. Manatili ka dito. Walang ibang daan kundi ang kamatayan. May paraan ako. Baka pwede nating subukan. May paraan ka. Para ang lahat ng mga disipulo ng sekta ay sumailalim sa aking guro. Maging mga nakababatang kapatid ko. Hayaan silang sabay-sabay na mag-aral. Maaaring, may paraan na iligtas ang King Yunzong. Luli. Anong oras na ito? Nasa paghukay ka pa. Nang sulok ng ibang sekta. Talagang katawa-tawa. Mas mabuti pang hayaan. Mga disipulo ng King Yunzong. Magsimula na tayong umalis. Nga. Guro. Naniniwala ka ba sa akin? Naniniwala ako. Kapatid na babae. Hindi ito biro. Kung ang demonyo ay mailipat sa King Yunzong, noon tapos na ang lahat. Ngunit paano kung hindi? Sang-ayon ang ibang mga matanda. Kung hindi sila sang-ayon, puwersahin silang sumang-ayon. O kaya ang aking guro ay makapangyarihan. Elder Yu, natutulala ka na. Pagkatapos nilang umalis, dadalahin namin ang lahat ng mga disipulo sa buong Mount Lingxiao. Pero ngayon, kailangan naming ipaglaban ang pagkakataong mabuhay nila. Ulitin ko. Hindi ako sumasang-ayon. Pipilitin ko siyang sumang-ayon. Kung ang King Yun sect ay mawawasak, ikaw ang magiging salarin ng King Yun sect. Tapos na. Wala nang oras. Haharangin ko sila. Hurry, follow the instructions. Do what Eri asks. Everyone listen to Shiny. Hurry up. Lord of King Yun sect. Hope you are well, you despicable villains. Using such vile methods. Haha. Sinabi mo na tayo ay mga maliit na tao. Mahalaga pa ba sa atin iyon? Anong paraan ang gagamitin? Sisisihin ang matandang siling ninyo, dahil sa sobrang galit sa inyo. Hindi makatiis sa tukso. Patayin. Sa buong King Yun sect. Walang naiwan. Hindi ko inasahan na ang maliit na King Yun sect ay may isang eksperto sa pagtawid ng tribulation. Mukhang yung walang kwentang tao kanina. Ikaw ang nakapagpatumba sa akin. Nang ganito, kakaunting pagsubok lang ito. At sinubukan mo pang hamunin ako sa kalahating hakbang na imperyo. Nagpapakasasa ka lang. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ang paraan na sinabi mo. Gaano pa katagal? Malapit na. Hahawakan ko sila. Magbibigay ako ng oras sa iyo. Bingzun, kailangan mong maging maingat. Akala ko ay hindi kita kayang pahalagahan. Hindi ka pa rin niya mapatay gamit ang isang palad. Later. Bilisan mo na, bilisan mo na. Kung maantala pa ng kaunti. Malulupasay na ang master ko. Binabati kita, tagumpay kang nabayn. Sa libo-libong mga disipulo. Nakamit mo ang libong beses na kritikal na sipa. Buksan ang bilyong gantimpala. Nakatuklas ng host. Lahat ng mga kapatid na lalaki at babae. Pumasok sa estado ng pagsasanay. Bilyong beses na karanasan ay naisaaktibo. Naging. Pagsubok sa ikapitong antas. Ikawalong antas. 9. Kulangan na lang ang kulang. Mabilis na. Ito ang magiging kapalaran ng pakikipaglaban ko sa Shadow Demon Sect. Kapag nakipaglaban ka sa akin. Simula ngayon. Sa buong kontinente. Hindi na makakarinig muli. Pangalan ng King Yunzong. Kapatid na babae. Matagal lang sinabi na huwag maniwala. Sa sinasabi ng batang iyon. Ikaw. Ikaw ang nagdulot ng kapahamakan. Sa buong tao ng King Yunzong. Kapatid na lalaki. Naniniwala ako sa kanya. Sigurado akong may paraan siya. Mukhang. Ang King Yunzong. Talagang wala ng tao. Na umaasa sa isang. Bata pang walang karanasan. Natulad niya. Patayin mo ang batang iyon. Ganito ang pakiramdam. Ito ba ay imperial na hangin? Paano ito posible? Walang lumabas sa loob ng 1,000 taon. Mga makapangyarihang tao sa imperyo. Ito,
Paano ito posible? Hindi siya nangako ng walang kabuluhan. Nagawa niya ito. Sabihin mo, sino ba ang batang ito? Ano ba talaga siya? Ang pumatay sa iyo. Ako ang pinakamakapangyarihang demonyo sa kasalukuyan. Noong panahong iyon, nagkaisa ang 10 pangunahing sekta. Walang nakapagpatay sa akin. Itong batang ito, ay karapat-dapat ba? Paano posible? Nasa kalahating hakbang ako sa emperador. Paano posible? Hindi ko masira ang kanyang depensa. Binabati kita, host. Nagtagumpay na umakyat sa antas ng emperador. Naging pinakamalakas sa kasalukuyan. Sa wakas, pumasok na sa antas ng emperador. Isang simpleng pagsubok sa paglipad. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para tawagin ang sarili mong kalahating emperador? Ngayon, hayaan mong makita mo ang agwat sa pagitan mo at ng imperyo. Hindi. Nagplano ako ng 10 taon. Sa wakas, nakahanap ng pagkakataon para maghiganti. At ikaw ang nagwasak nito. Lahat ng plano. Ano ang kahulugan ng imperyo? Ngayon, papatayin kita, imperyo. Mukhang handa siyang sumabog gamit ang lahat ng kanyang lakas. Gusto niyang isama ang buong King Yunsek sa kanyang pagkamatay. Hahaha. Bata. Ngayon, ikaw. Gusto lang. Napigilan ako pero huli na. Ang pagsabog ng kalahating hakbang sa imperyo. Sapat na. Upang gawing patag ang paligid ng 1,000 milya. Ngayon. Lahat. Kasama ka, dakilang emperador, ay makikisama sa akin sa libingan. Sistema. Host, nandito na ako. May magagawa ka ba? Para mapigilan siya. Nabayaran na ang lahat ng gantimpala. Wala na rin kaming magagawa. Ano? Hindi mo ba kayang gawin ito lang ako? Ganito na lang ang pag-alis ng dakilang emperador. Kung kumalat ito, ang dakilang emperador ay pinatay ng isang basurang nasa rurok ng pagsubok, na pinasabog, tiyak na pagtatawanan siya ng iba. Hindi naman walang paraan. Kaya't sabihin mo na, pwede ka nang makatakas. Sa lakas mo bilang isang dakilang emperor. Kahit ngayon may pagkakataon ka pang makatakas. Sistema ng aso. Sinasabi mo ba ang tao? Sige, aalis na ako. Paano ang aking master at ang mga kapatid na estudyante? Kailangan mong gamitin ang iyong buong kakayahan upang lumikha ng isang nakahiwalay na espasyo at ilagay siya doon. Kahit na sumabog at gumuho ang espasyo, hindi ito magkakaroon ng anumang epekto. Sa mundong ito, buong kakayahan. Host, maaari pa ba akong mag-aral sa hinaharap? Siyempre, maaari. Ano pang hinihintay mo? Gumawa ka ng isa para sa akin. Isang nakahiwalay na espasyo. Gagamitin ng host ang buong buhay na pagsasanay upang makamit ang tagumpay sa nakahiwalay na espasyo. Dapat bang ilipat ang demonyo? Ipapadala sa independenteng espasyo. Layer, umalis ka na. Huwag na kayong mag-alala sa amin. Haha. Umalis na kayo ngayon. Huli na. Pasensya na. Nawawalan na ng pag-asa ang iyong mga pangarap. Anong ibig mong sabihin? Dapat alam mo na. Ang antas ng dakilang emperador. Maaari bang lumikha ng hiwalay na espasyo? Paano mo nalaman? Ngunit, ipinapawalang bisa nito ang lahat ng iyong pagsasanay. Gusto mong magpadala ng teleportasyon. Huwag. Ang iyong kakayahan. Walang problema, Master. Nawala ang iyong kakayahan. Pwede kang mag-aral muli. Pero kung mawala kayo, buhay pa ako. Anong silbi pa? Lurid. Hindi ko inasahan. Nagagawin mo ang ganitong bagay para sa King Yunsek. Para makamit ang ganitong kalagayan. Magpakita ka ng paggalang sa akin. Pinuno. Ito ang dapat kong gawin. Ngunit, mayroon akong isang maliit na kahilingan. Huwag sabihing isang kahilingan. Kahit na isang daang, ay papayagan kita. Pwede bang? Mga bagong disipulo sa hinaharap. Lahat ay pumunta sa ating Ling Xiaopi. Ano? Kailangan nyo pa ng mga disipulo sa Ling Xiaopi. Bakit kailangan mo ng napakaraming disipulo? Maaari mo bang ituro ang lahat sa kanila? Hindi ba't? Mayroon pang Luli. Sige na. Dahil nagsalita na si Luli, ako na ang magpapadala ng tao para ipaalam sa lahat. Sa mga magpaparehistro, lahat ay magpunta sa Feng Xiaopi para mag-report. Alaynan. Big Brother Master. Ako si Li Ernyu mula sa Li Family. Medyo maganda ang iyong likas na kakayahan. Nandito ako para dumalo sa pagpili ng mga disipulo ng Ling Xiaofeng. Pumasok ka na. Tinanggap ka na. Totoo ba? Alam mo ba kung sino ako? Hindi ko alam. Ako nga, ang pinakamagaling na babaeng espadachim sa buong mundo. Pangunahin na disipulo ng Ling Xiaopi. Si Luli. Hindi ko narinig iyon.
Walang problema kahit hindi mo narinig. Kapag dumating ka sa Ling Xiao Peak sa hinaharap, malalaman mo na kung sino ako. Kayong lahat. Kung meron kayong backbone, maaaring sumali sa Feng Xiao Peak para maging kasambahay na disipulo. Big Brother. Bakit? Kasambahay na disipulo. Ano ang mali sa pagiging kasambahay na disipulo? Yung mga iyon. Noong nakaraan, lahat sila ay mga opisyal na disipulo ng ibang mga sekta. Kahit gaano pa man sila. Kaganda noon. Pagdating dito sa ating Ling Xiao Peak, maging mga aliping disipulo sila. Alam mo kung bakit? Hindi ko alam. Dahil ang aming guro ay ang pinakamagaling na babaeng espada sa buong mundo. Isang mataas na tagapagsanay sa pagdadaanan ng pagsubok. Tingnan nyo ang mga tao sa likod nyo. Kung gaano karami na gustong sumali sa aming Ling Xiao Peak. Ngunit, huwag kayong mag-alala. Ang aming master, hindi pinapahalagahan ang lakas, kundi ang inyong pagmamahal sa pag-aaral. Basta't magsikap lang kayo, may pagtitiis at tiyaga. Makakamtan ninyo ang pagiging opisyal na disipulo. Sumali sa amin sa Ling Xiao Peak. Kapatid na master, totoo ba ang sinasabi mo? Siyempre. At saka, ang guro ay may espesyal na responsibilidad para sa bawat isa sa inyo. Sa lahat ng oras, nakatutok ako sa inyo. Big Boss, lahat ng sinasabi mo, totoo ba? Totoo. Master, bakit ka nandito? Pumunta ako. Tingnan mo, ang sitwasyon ng pagtanggap ng mga disipulo. Talagang dumating ang guro. Hindi tayo niloko ng nakatatandang kapatid. Gagawin ko ang lahat para mag-aral ng mabuti. Para makuha ng guro. Bilang aking formal na disipulo. Gusto ko ring magsikap at mag-aral ng mabuti. Gusto ko ring magpursige. Magsimula na kayo sa inyong pagsasanay. Guro, masyado itong maliit na bagay. Bakit kailangan mo pang pumunta dito ng personal? Kaya ko namang ayusin ito. Nandito ako para hanapin ka. Hanapin mo ako. Guro, ang aking kakayahan, kakabalik lang sa iyo, Ani. Hindi pwedeng madaliin ang mga ganitong bagay. Pumunta ako dito para hanapin ka. Hanapin mo ako. Guro, ang aking pagsasanay ay bumalik na sa iyo, Anying. Hindi pwedeng madaliin ang ganitong bagay. Ayaw mo ring mawala ang iyong disipulo, na parang bulaklak na nalanta, di ba? Alam ko ang iyong pagsasanay ay nasa iyo, Anying pa lamang. Kaya, gumamit ako ng lihim na pamamaraan upang pigilin ang aking sariling antas ng pagsasanay sa iyo, Anying. Kaya, muli tayong makakagawa ng ganitong bagay. Bakit? Hindi ka masaya? Hindi pala. Wala. Masaya ako. Sige, tara na. Bumalik tayo sa loob ng kuweba. Ang malamig na pagtanggap ng aking master sa loob ng isang siglo. Yung mga ganitong bagay, lahat yata ay nakatuon sa akin.